Si No Soon-jum ay isang mababang ranggo na pulis dahil sa kanyang pabigla-biglang pag-ugali at madalas na paglabag sa batas. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinasadyang makabanggaan ang isang taong hindi dapat banggain. Nangyari ang insidente sa kanyang kaarawan nang naghahanda si No Soon-jum ng isang marriage proposal para sa kanyang kasintahan. Habang tumutugtog at kumakanta siya para sa kasintahan, malamig siyang tinanggihan at nakipaghiwalay. Sa kanyang pagkadismaya, papauwi na sana siya nang makita niya ang isang taong may kahina-hinalang kilos sa banyo ng kababaihan. Mabilis na inakusahan siya ni No Soon-jum bilang isang manyak at hinuli siya. Ngunit ang taong hinuli niya ay si Kang Gun-woo, isang ahente mula sa National Intelligence Service. Ang resulta, si No Soon-jum ang umupo sa interrogation table. Ang insidenteng ito ay nagdulot sa kanya ng matinding disiplina. Samantala, bumalik si Kang Gun-woo sa National Intelligence Service upang makibahagi sa investigasyon para mahuli ang drug trafficker. Matapos makumpleto ang plano, buong tapang siyang pumasok sa kasal ng drug trafficker at inaresto ito kaagad. Sa gitna ng pagkagulat ng nobya at mga bisita, sinabi niya pa sa nobya na hindi na kailangang magpasalamat sa ginawa niya. Matapos ang mabilis na paghuli, umupo siya sa interrogation table na may seryosong tingin at matatalim na tanong. Sa huli, umamin din ang lalaki sa lahat ng kanyang krimen. Nang makita ang maliit na halaga sa kanyang paycheck, si No Soon-jum na hindi masyadong mahusay sa trabaho ay pumunta sa bangko upang humingi ng karagdagang pautang, gamit ang mga regalo at matatamis na salita. Gayunpaman, hindi na aprobahan ang kanyang credit card loan application dahil sa marami na siyang utang na hindi pa nababayaran. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig, gusto niyang gilitan ang babaeng nasa harapan niya, ngunit sa huli ay pinilit niyang kumalma, bumuntong hininga at umuwi. Pagbalik niya sa bahay, nakita niyang naglalaro ng baraha ang kanyang ina. Nang makita si No Soon-jum na umuwi, tumahimik ang buong silid, walang sinuman ang naglakas loob na magsalita, at ang lahat ay kusang nag-impake ng kanilang mga gamit at umalis. Kasunod nito, dahil sa pag-aalala kung saan makakakuha ng pera para sa pautang sa bahay, kinabukasan ay nagdala siya ng mga supplements sa opisina ng dalawang gangster at humingi ng pautang. Dahil may kaunti siyang kakilala, pinahiram siya ng lalaki ng kaunting pera. Habang masiglang nag-uusap sila, biglang tumawag ang may-ari ng bahay upang maningil ng upa. Nagulat si No Soon-jum dahil ibinigay na niya ang pera sa kanyang ina para bayaran ang upa. Ngunit sinisingil pa rin siya ng may-ari. Sa pamamagitan ng may-ari ng bahay, nalaman niya na dinala ng kanyang ina ang pera sa nightclub. Sa pag-aakalang ayaw niyang mawala ang pera, nagtungo siya sa istasyon ng pulis, kinuha ang baril at pusas, at pumunta sa nightclub. Hindi niya inaasahan na nilinlang pala ang kanyang ina ng isang gangster para bumili ng slimming pills. Nang makaharap siya ni No Soon-jum, pinilit niya itong umamin, ngunit tumanggi ang lalaki. Nang makita na matigas ang ulo nito, binantaan siya ni No Soon-jum na pinalibutan na sila ng pulis. Nang marinig ang salitang pulis, mabilis na tumakas ang lalaki upang hindi siya makuha ang pera. Nagmadali siyang tumakbo sa lungga ng boss upang magbigay ng abiso. Sa panahong ito, ang grupo ni Kang Gun-woo ay nagplano na hulihin ng buhay ang drug lord at may mga tao na silang nag-aabang sa ilalim. Samantala, natuklasan ng boss na mayroong espiya sa loob, ang babaeng nakaupo sa kanyang harapan, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin at patumbahin ito habang si No Soon-jum ay nalilito kung saan pupunta. Nakita niyang naroon din si Kang Gun-woo, kaya sa takot na matuklasan, binuksan niya ang isang pinto upang magtago mula rito. Ngunit hindi niya inaasahang direkta siyang pumasok sa silid ng boss habang tinatrato nila ang isang tao. Sa sitwasyong ito, bumiti lang si No Soon-jum at mabilis na tumakas, ngunit natuklasan siya ng isa sa kanila na isang pulis. Inakala nilang pumasok siya roon para hulihin sila, kaya agad silang naging alerto. Nang walang mataguan, mabilis na kinuha ni No Soon-jum ang kanyang baril upang takutin silang sumuko habang paatras na tumatakbo. Si Kang Gun-woo naman ay naiinip at ayaw hayaang tumakas ang sinuman, kaya sinuway niya ang kanyang superior at kumilos ng mag-isa. Pagkatapos niyang buksan ang pinto, nabangga niya si No Soon-jum. Dahil natuklasan sila, pinatay nila ang lahat ng kuryente na nagdulot ng matinding dilim sa paligid. Sa dilim, ginamit ni No Soon-jum ang flashlight ng kanyang telepono at nakita si Kang Gun-woo na naroon din, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Sa panig ng supervisory team ni Kang Gun-woo, wala na silang makita sa screen at hindi rin nila ito makontak. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang kuryente. Sumigaw sila na may sunog na nagdulot ng takot sa mga bisita sa nightclub. Ang lahat ay nagtakbuhan upang tumakas na nagresulta sa pagtapak-tapakan. Mabilis ding tumakbo si No Soon-jum upang dalhin ang kanyang ina sa labas, ngunit sa labas ay sinara na ng pulis ang lahat ng pinto. Kailangan niyang dalhin ang kanyang ina sa ibang daan. Pagkatapos nito, iniutos ng superior na buksan ang pinto at nagmamadaling lumabas ang mga tao. Sa loob, patuloy pa rin si Kang Gun-woo sa paghabol sa grupo ng mga gangster. Nang makarating siya sa basement at nakita siyang tumatakas sakay ng kotse, agad siyang tumawag sa kanyang mga kasamahan upang maghanda ng mga sasakyan para harangin at hulihin ito ng buhay. Ngunit hindi niya inaasahang pagkatapos ng pag-atake sa kotse at isang serye ng mga banggaan, mabilis na dumating si Kang Gun-woo sa pinangyarihan upang hulihin siya, ngunit sa huli ay nalinlang siya ng gangster na matagal nang nakatakas. Samantala, pauwi na sana si No Soon-jum kasama ang kanyang ina nang makita nila ang isang sundalo doon. Sa takot na magkaroon ng gulo, nagsinungaling siya na isa siyang lokal na pulis na dumating para tumulong at agad na pinusasan ang kanyang ina, nagpapanggap na ito ay isang kriminal. Dahil dito, napikon ang kanyang ina at hindi makapagsalita. Ngunit dahil dito, nakalabas silang dalawa ng ligtas. Dahil sa pangyayaring ito, natakot si No Soon-jum na madamay
nadamay siya, at nanaginip pa siya na pinaghihinalaang gumawa ng krimen. Nang magising siya, tinanong niya ang kanyang ina kung nabanggit ba siya sa Ji. Nang kumpirmahin ng kanyang ina na hindi siya lumabas sa Ji, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang sitwasyon ni Kang Gun-woo ay hindi simple. Dahil sa kanilang kapabayaan, hindi nila nahuli ang pinuno ng sindikato, kaya sinaway ng superior ang kanyang koponan at hindi na sila pinayagan pang makilahok sa kaso na inilipat sa iba. Labis itong ikinadismaya ni Kang Gun-woo. Patuloy pa rin siyang nag-aaral sa mga testimonya ng mga nahuli. Nang pumasok ang mga tao mula sa ibang grupo para kunin ang kaso, hindi na nag-aalala si Kang Gun-woo at nagdesisyon na itutuloy niya ang pagsubaybay dito. Samantala, kahit na sinuspinde si Noh Seon-jung sa trabaho ng isang linggo, maayos pa rin siyang nagbihis at pumunta sa opisina. Nagtanong siya sa kanyang mga kasamahan kung may malaking nangyari kagabi. Nang malaman niyang hindi siya natuklasan sa nightclub, lalo siyang nakampante. Sa kabilang dako, nakita ng kanyang superior si Noh Seon-jung na palihim na kumukuha photocopy ng kasaysayan ng tawag ng ibang tao nang walang pahintulot ng superior. Nilapitan siya nito at sinaway siya dahil sa paggawa ng mga bagay na emosyonal. Sa kawalan ng pagpipilian, umamin siya na hinahanap niya ang dahilan kung bakit siya niloko ng kanyang dating kasintahan. Sa sobrang awa sa kanyang sitwasyon, hindi na siya sinaway ng lalaki at hinayaan siyang gawin ang gusto niya. Nang makuha na niya ang numero ng telepono, nagpanggap siyang wedding coordinator at tinawagan ang fiancé ng kanyang ex-boyfriend. Matapos siyang tanungin, nalaman ni Noh Seon-jung na niloko siya habang sila pa. Pumunta siya sa engagement party upang harapin ito at ilantad ang kanyang panluloko. Sa takot na mag-iay si Noh Seon-jung, nagmakaawa ang ex-boyfriend sa kanya na hayaan na lang siya. Hindi na manggugulo si Noh Seon-jung ngayon, ngunit patuloy niya itong babantayan mula sa malayo. Dahil dito, habang tinatanggap niya ang mga bisita, nag-aalala siyang tumingin sa kanya at bumulong sa isang empleyado upang paalisin siya. Samantala, si Kang Gun-woo at ang kanyang ina ay pumunta sa isang conference. Dahil sa impluwensya ng kanyang ina, binigyan siya ng kanyang superior ng isa pang pagkakataon. Binigyan siya ng isang buwan upang kumpletuhin ang misyon at kung mabibigo siya, siya ay masisibak sa trabaho. Sa kanyang pag-alis, nakita ni Kang Gun-woo si Noh Seon-jung na mag-isang lumalaban sa dalawang empleyado ng hotel. Matapos siyang magpumiglas, nakataka siya ngunit nabangga niya ito. Nang hawakan siya ni Kang Gun-woo, ginamit niya ang lahat ng lakas niya upang sipain ito at tumakas, na lumikha ng gulo sa lobby. Nang makita niya itong tumatakbo papunta sa palikuran, mabilis siyang sumunod, ngunit hindi niya inaasahan na nagtago si Noh Seon-jung sa palikuran ng mga lalaki matapos niyang masiguro na wala nang sumusunod sa kanya. Naglalakad siya palabas ng hotel nang biglang hinila siya ni Kang Gun-woo papasok sa kanyang sasakyan. Bago siya umalis, nakita pa ni Noh Seon-jung ang kanyang ex-boyfriend at ang asawa nito na nakatingin sa kanya. Pero wala siyang magawa nang hilahin siya ni Kang Gun-woo papasok sa kotse. Sa loob, hindi siya tumigil sa pagmumura sa kanyang ex-boyfriend at gusto na siyang lagyan ng panyo sa bibig ni Kang Gun-woo para tumahimik siya. Pagkatapos, dinala siya ni Kang Gun-woo para tanungin dahil natuklasan niyang naroroon si Noh Seon-jung sa nightclub noong araw na iyon at ibinunyag niya ang presensya ng mga pulis na nagdulot ng malaking pagkawala sa buong grupo. Dahil dito, sila ni Noh Seon-jung at ang kanyang ina ay parehong pinigil ni Kang Gun-woo para magbigay ng pahayag at nang kinabukasan ay gusto na sanang umuwi ni Noh Seon-jung ngunit hindi siya pinayagan. Hiniling sa kanya na makipagtulungan sa pagbibigay ng impormasyon. Dahil sa pagmamadaling makahabol sa disciplinary meeting, pumayag si Noh Seon-jung na umupo at lumahok sa interogasyon. Ngunit ang kanyang mga pahayag ay hindi nagpakita ng anumang abnormalidad, kaya sa huli ay pinayagan siyang umalis. Nang magtanong siya kung anong oras na, tumingin si Kang Gun-woo sa kanyang relo at sinabi na 11:00 jet na. Nagalit si Noh Seon-jung at nakipagtalo sa niya dahil hindi nito tinupad ang pangako na makakabalik siya sa oras. Nang matanggap niya ang kanyang telepono, sinabi ng kanyang superior na matagal nang natapos ang meeting. Nangangahulugan ito na tapos na rin ang kanyang karera. Bago sila umalis, hindi nakalimutan ng mag-ina na bigyan siya at ang kanyang mga kasamahan ng 2 suntok. Pagkatapos nito, pumunta si Noh Seon-jung upang makipagkita sa loan shark. Sinubukan niyang tanungin kung saan nakatira ang nagbenta ng slimming pills sa kanyang ina. Nang makuha na niya ang address, pumunta si Noh Seon-jung sa bahay nito. Paglabas pa lang niya sa kalye, mabilis siyang nahuli ni Noh Seon-jung at ginamit ang isang lata ng inumin bilang baril para sa pilitang kunin ang pera. Napilitan ang lalaki na sabihin na nasa kaliwang bulsa ang pera. Hawak niya ito ng isang kamay habang sinasalat ang bulsa ng pantalon gamit ang kabilang kamay. Sa kasamaang palad, nakita ni Kang Gun-woo ang eksenang ito. Tiningnan niya si Noh Seon-jung nang may pagtataka at diskriminasyon. Habang binabantayan ni Kang Gun-woo ang tirahan ni Junbae, hindi niya sinasadyang nakita si Noh Seon-jung na naroroon. Nagduda siya na may koneksyon ito kay Junbae, kaya sinubukan niyang patago siyang sundan. Nahumantong sa isang eksena kung saan magkahawak sila. Sa isang sandali ng kapabayaan, nakawala si Junbae kay Noh Seon-jung. Habang hinahabol niya, sinigawan niya ito na ibalik ang pera niya. Sa ganitong paraan, naghabulan silang tatlo sa kalsada. Habang tumatawid si Noh Seon-jung, biglang may paparating na truck, kaya ginatigilan siya at hindi nakailat. Mabuti na lang at mabilis na dumating si Kang Gun-woo, niyakap siya at hinila sa gilid. Pagkatapos ng ilang segundo, natauhan si Noh Seon-jung at mabilis siyang bumitiw at nagpatuloy sila sa pagtatalo. Laging nagdududa si Kang Gun-woo at inaakala na magkasabwat sila ng lalaki. Kaya patuloy siyang sumusunod sa kanya at hindi siya iniwan kahit isang minuto hanggang sa sumakay siya sa bus.
Sumakay din si Kang Gunwoo, ngunit nalito siya sa pagbabayad gamit ang kanyang card. Nang paalalahanan siya ng driver na maaari siyang magbayad ng cash, ibinigay niya ang pera nang hindi na humihingi ng supli. Nang paalalahanan ng driver, mabilis na tumakbo si Noo Seon-jum para kunin ang supli dahil nakita niya na hindi ito kailangan ni Kang Gunwoo. Masaya siyang nagbalik na may dalang pera dahil sa unang pagkakataon ay nakakita siya ng isang taong hindi kailangan ang supli tulad niya. Pagkatapos, sinamantala ni Noo Seon-jum ang paghinto ng bus sa susunod na istasyon at mabilis siyang bumaba, hindi man lang nakapag-react si Kang Gunwoo na kalmadong kumakain. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang pulis para makakain ng libre, at sa halip na magbayad, binigyan niya ang nagtitinda ng isang bote ng supplement. Ngunit sa kasamaang palad para kay Noo Seon-jum, nahuli siyang muli ni Kang Gunwoo. Hinigpitan niya ang paghiling na magbayad siya ng maayos dahil nakita niyang sumusunod pa rin ito sa kanya. Nang makita niya ang pulis na nagpapatrolya sa kabilang kalsada, bigla siyang nakaisip ng isang nakakalokong ideya. Hinila ni Noo Seon-jum si Kang Gunwoo sa isang sulok at pinilit itong lumapit sa kanya. Sinimulan niyang tanggalin ang bawat buttons ng kanyang damit na ikinagulat nito at hindi maintindihan kung ano ang ginagawa niya. Pagkatapos nito, tumakbo si Noo Seon-jum habang sumisigaw ng tulong patungo sa mga pulis. Inaakusahan si Kang Gunwoo na minolestya siya sa harap ng publiko. Sa simula, sinubukan ni Kang Gunwoo na patunayan ang kanyang pagiging inosente sa pamamagitan ng pagsasabing isa siyang intelligence agent na nasa isang misyon, ngunit hindi sumuko si Noo Seon-jum. Ipinakita niya sa dalawang pulis ang kanyang badge ng pulis at nagpanggap na umiiyak sa pang-aapi na siyang dahilan upang maniwala ang dalawang iyon sa kanya at hayaan siyang tumakbo. Pinigilan si Jin Hyuk at hindi pinaniwalaan ang kanyang sinabi. Bumalik sa himpilan pagkatapos ng ilang araw na investigasyon na wala pa ring bagong balita. Tiyak na kailangan ni Jin Hyuk na lumapit kay Hana upang matulungan siya na mabilis na matapos ang kanyang misyon. Patuloy pa rin si Hana sa pagpunta sa bangko para mangutang ng pera, ngunit nabigo at nasa gitna siya ng kahirapan. Muli niyang nakita ang dating kasintahan at ang kanyang asawa. Pagkatapos ng pamimintas ng asawa niya, hindi na ito pinansin ni Hana. Nakipagkita si Lee Masu sa kanya sa isang coffee shop. Alam niyang gusto ni Hana na mangutang ng pera. Ipinakita niya sa kanya ang isang paraan na makakatulong sa kanya. Ngunit kailangan niyang magkaroon ng identification ng propesyon. Ganoon lang ang tanging paraan para matulungan siya sa pagkakataong ito para hindi na siya makita na patuloy na pumupunta sa bangko. Sa kabilang banda, palihim na sinusundan at narinig ni Jin Hyuk ang lahat. Paglabas, hinabol ni Hana si Masu. Bakit niya muling naisip na maniwala na tutulungan siya nito? Hindi sinasadyang natuklasan niya na si Jin Hyuk ay nagtatago sa likod ng isang poste. Pagkatapos nito, nag-inuman silang dalawa, nalaman ang lahat ng nangyari. Pinayuhan lang ni Jin Hyuk na mabuhay siya ng maayos at huwag nang alalahanin ang dating kasintahan dahil iyon ang pinakamahusay na paraan ng paghiganti. Pagkatapos, nag-alok siya na makipagtulungan sa kanya upang imbestigahan at hulihin ang mga kriminal. Ngunit sa simula, nagpahirap pa si Hana at ayaw pa niyang makipagtulungan. Ngunit nang makita niyang handa na siyang paalisin ng may-ari ng bahay ang mag-ina dahil sa hindi paggawa ng wallpaper, biglang nagbago si Hana at mabilis na nag-iba ng ugali. Nagpanggap na ipinakilala si Jin Hyuk bilang ang taong dinala niya para ayusin ang bahay. Hindi binigyan si Jin Hyuk ng pagkakataong magsalita. Mabilis siyang pinasok ni Hana sa loob ng bahay at kasama ang kanyang ina, nagpanggap na sikat siyang taga-ayos ng bahay para malinlang ang may-ari. Nang nasa loob na silang tatlo, kailangan siyang tulungan ni Jin Hyuk sa pagdidikit ng wallpaper at kasabay nito ay kailangan siyang sundin ni Hana at pumayag na makipagtulungan sa kanya upang hulihin ang mga kriminal. Nang marinig ng kanyang ina na may hindi masamang bayad, pinilit niya si Hana na pumayag at kinabukasan, pumunta siya sa himpilan upang magsimulang magtrabaho. Nang dinala siya sa waiting room para makilala ang iba pang empleyado, hindi siya nag-atubiling maging komportable na parang nasa sarili niyang bahay. Matapos pirmahan ang kontrata, naglalakad ang kanyang kasamahan habang sinasabi kay Jin Hyuk na huwag ipaalam sa kanilang mga superior na gumagamit siya ng isang pulis na naalis sa trabaho at nang nabanggit iyon. Dali-daling hinila ni Jin Hyuk si Hana sa isang tabi dahil nakita niya ang kanilang pinuno na nag-inspeksyon. Pagkatapos nito, sinimulan nilang imbestigahan ang lalaking nagngangalang Junbae. Dinala siya ni Hana sa game room. Sa bawat bar na pinupuntahan niya, mainit siyang tinatanggap ng bawat may-ari at nangangako silang magbibigay sa kanya ng impormasyon kung makikita nila ang lalaking iyon. Bilang kapalit, libreng upa ang ibibigay ni Hana sa kanila. Ang pamamaraang ito ay nagpagulo kay Jin Hyuk at tinanong niya kung anong paraan ang ginamit niya para mapaniwala silang magsalita. Hindi pinapansin ni Hana ang proseso, kundi ang resulta lang ang mahalaga sa kanya. Ginamit niya ang kanyang pagiging pulis para ipakita sa kanila na siya ay may otoridad at maaari silang umasa sa kanya. Bilang kapalit, marami pa siyang malalaman mula sa kanila. Pagkatapos, huminto silang dalawa sa isang 24 oras na tindahan para kumain at uminom. Ngunit ang isip ni Jin Hyuk ay nasa kaso, kaya umalis siya at iniwan siya habang kumakain. Bumalik silang dalawa sa himpilan. Tinuturuan niya ang kanyang subordinate na tingnan ang kinaroroonan ng lalaking iyon. Gamit ang kamera ng pangkalahatang departamento, hindi inaasahang tinamaan ni Hana ang switch at pinatay ang kuryente na nagdulot ng problema. Kinabukasan, habang nagmi-meeting ang grupo para sa kinaroroonan ng kriminal, nakatulog siya sa hagdan at nahulog. Ito ay nagpailing kay Jin Hyuk.
Hindi sinasadyang nakita ni Jin Hyuk ang kanyang dating kasintahan na si Yoon Seong na nakabalik na. Ngunit mabilis siyang lumayo at hindi niya ito naabutan. Habang nag-ensayo si Jin Hyuk sa pagbaril, kusang loob siyang lumapit at sinamahan siya sa pag-ensayo. Nais ni Yoon Seong na magkaroon sila ng magandang relasyon sa hinaharap. Ngunit si Jin Hyuk ay nag-aalala mula nang makita niya ito. Kinabukasan, sinimulan na naman nila ang kanilang misyon. Nag-aalala si Jin Hyuk nang makita si Hana na gumagamit ng pagkakataon para magbenta ng inumin sa mga dumadaan habang nagbabantay sa kriminal. Nang lumabas ang may-ari ng tindahan para papuntahin siya sa ibang lugar, muling ipinakita ni Hana ang kanyang police badge at sinabing nasa misyon siya. Nang hindi na niya matiis, lumapit siya at hiniling na tumigil ito kaagad. Habang nagtatalo silang dalawa, dumaan ang sasakyan ni Gang Di at kaagad nila itong sinundan. Lumabas na inutusan ni Lee Sung Joon ang kanyang mga tauhan na palitan ang plaka ng sasakyan para hindi ito makilala ng mga pulis. Ngunit natuklasan nila na naroon si Hana. Plinano ni Gang na tumakas gaya ng ginawa niya noong nakaraang beses, ngunit nahuli siya ni Jin Hyuk at binugbog. Mag-isa siyang nakipaglaban sa buong grupo, kaya unti-unti siyang nanghina. Hindi inaasahang ginamit ni Hana ang pagkakataong ito para tumalon sa sasakyan ni Gang Di, na naging dahilan para umakyat ito sa bubong ng sasakyan para pigilan siya na tumigil. Hindi lamang hindi siya tumigil, pinindot pa ni Hana ang accelerator at humarurot pasulong. Habang binubugbog si Jin Hyuk, naghihintay siya ng tulong mula sa kanya, ngunit hindi niya inaasahang mabilis na humarurot si Hana at umalis. Nang magising siya, nakita niya ang kanyang sarili na may benda sa ospital, at hindi siya naramdamang nagkasala sa pag-iwan sa kanya. Sa halip, ipinaliwanag niya sa kanya na magkasama sila bilang magkasosyo. Kaya, pagkatapos siyang bugbugin, dinala niya ito sa ospital. Nang umuwi siya, labis na nalungkot ang kanyang ina sa pagkakita sa kanyang anak na binugbog, at sinisi niya ito dahil sa pagiging matigas ang ulo sa paggawa ng trabahong ito. Ngunit hindi ito pinansin ni Jin Hyuk, at nang pumasok siya sa kanyang silid, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Hana na sinasabing ingatan niya ang ilang lata ng bitamina. Dahil nasa sasakyan pa rin niya ito, at kanina lang sa daan pa uwi, nag-inom si Jin Hyuk at ang kanyang kasamahan. Kinabukasan nang bumalik siya sa opisina, nakita ni Hana ang isang bagong desk at inakala niyang sa kanya iyon. Ngunit ang tunay na may-ari ay ang dating kasintahan ni Jin Hyuk na pumasok at nagpakilala sa lahat. Mula ngayon, magtatrabaho na ako rito, at naramdaman ni Jin Hyuk ang pagiging hindi komportable. Pumunta siya kaagad para magreklamo sa kanyang superior na hindi niya kayang magtrabaho kasama si Choi Eun-seo. Ngunit kahit ano pa ang sabihin niya, hindi niya mababago ang desisyon ng pinuno. Paglabas niya sa pinto, muli siyang nakaharap kay Eun-seo. Kahit na sinubukan niyang maging malapit sa kanya, nanatili pa rin si Jin Hyuk na malamig at malayo. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay hindi magiliw sa bago niyang kasamahan. Hindi lang iyon, sa isang investigasyong pulong, dahil lang hindi pa nababasa ni Eun-seo ang mga dokumento ng kaso, malakas na sinisi siya ni Jin Hyuk sa pagiging hindi propesyonal sa harap ng lahat. At hiniling niya na umalis ito sa pulong, na nagpatahimik sa lahat sa harap ng kanyang mahirap na ugali. Si Hana lang ang nanatiling walang kialam, at nang marinig niyang natapos na ang pulong, siya ang unang lumabas ng masaya. Pagkatapos ay nagmaneho siya kasama si Jin Hyuk patungo sa bangko upang mag-apply para sa isang utang. Dahil sa kanyang pagiging mainitin ang ulo, umalis na siya bago pa man mag-green ang traffic light, na nagpataas ng boses ni Jin Hyuk upang paalalahanan siyang isa siyang pulis. Nang dumating siya sa bangko para sa mga formalidad, muling hinarap ni Hana ang magkasintahang nanloko sa kanya, kaya gumanti siya matapos niyang magawa ang mga formalidad. Ginaya niya ang boses ng isang wedding party planner. Dahil dito, naunawaan ng babae ang lahat at nalaman niyang sinira siya ni Hana sa araw na iyon, at kaagad siyang nabigla at hindi makapagsalita. Nahihiya ang dating kasintahan sa madalas na pagpunta ni Hana sa bangko kung saan siya nagtatrabaho, kaya pribado niya itong sinabihan na lumipat sa ibang sangay. Ngunit ayaw niyang makinig. Wala siyang magawa kundi sisihin si No Seon-jum dahil may bago na raw itong kasintahan at sinabi na siya ay mabilis magbago. Galit na galit si No Seon-jum sa sinabi ni Kang Gun-woo at binigyan siya ng isang suntok para magtanda. Pagkatapos, nag-lunch silang dalawa sa isang restaurant. Nakita ni No Seon-jum na nahihirapan si Kang Gun-woo na kumuha ng pagkain, kaya tinulungan niya ito. Ngunit sinamantala niya ang pagkakataon para kainin ang pagkain iyon, kaya wala na ring nagawa si Kang Gun-woo. Pagbalik nila sa headquarters, natuklasan ng mga empleyado na naglilipat si Kim Young-hee ng pera sa ibang bansa. Mabilis silang nagpatawag ng meeting. Bago pumasok sa meeting room, nakita ni No Seon-jum na nahihirapan si Kang Gun-woo isuot ang kanyang jacket. Nagplano siyang tulungan ito nang lumapit si Jung Dak-kyum at sinabing gusto niyang kausapin ng pribado si Kang Gun-woo. Nagdududa si Jung Dak-kyum na hindi mapagkakatiwalaan si No Seon-jum, ngunit hindi na tinag si Kang Gun-woo. Pinatunayan niya kay Jung Dak-kyum na si No Seon-jum ang tumulong sa kanya na mahanap ang kotse ni Kim Young-hee. Nagtalo sila ng matagal. Ngunit sa huli, mukhang hindi pa rin kumbinsido si Jung Dak-kyum at sinabi na kinakalingan ni Kang Gun-woo si No Seon-jum sa koponan dahil sa personal na damdamin. Gayunpaman, binaliwala niya ang mga walang saysay na salitang ito nang pumasok si No Seon-jum sa meeting room. Nagulat siya nang sinabi ng kapitan na hindi na niya kailangang dumalo at maaari na siyang umalis. Nakita ito ni No Seon-jum at malungkot na umalis para kumain kasama ang kanyang amo bilang isang takpan. Doon, nalaman niya na nakatakas na si Jun Bayay. Sasakay siya ng barko para tumakas sa ibang bansa. Sa kabilang banda, nagsimula na rin kumilos ang grupo ni Kang Gun-woo. Naghahanda na silang pumunta sa airport para arestuhin si Kim Young-hee. Ngunit sa pagkakataong ito, nalaman niyang wala si No Seon-jum.
Tinawagan niya ito at sinabi naman itong nasa highway siya at hindi makakabalik. Binigyan siya ni Kang Gunwoo ng 30 minuto para bumalik sa headquarters. Kung hindi, ang lahat ng kasunduan sa pagitan nilang dalawa ay kakanselahin. Lalo pang nag-alala si No Seonjum at sinabi sa tiyuhin niyang takpan na bumalik. Ngunit mala sa kanya, ang sasakyan ay nasa highway na at hindi na makabalik. Kasunod nito, pinahanap ni Jung Dakyum ang lokasyon ni No Seonjum at nakita niyang papunta ito sa airport. Walang pag-aalinlangang iniutos ni Jung Dakyum na arestuhin siya kung sa tingin nila ay may kahina-hinalang kilos si No Seonjum. Ngunit pinigilan pa rin siya ni Kang Gunwoo. Sinabi niya sa lahat na maghintay ng 30 minuto dahil hindi siya naniniwala na may ginagawang masama si No Seonjum. Pagkatapos ay hinanap siya ni Kang Gunwoo at Jung Dakyum dahil sa kanyang nasugatang kamay ay hindi siya makapagmaneho. Nasa sasakyan na sila nang tawagan niyang muli si No Seonjum at sinabi ni No Seonjum na kailangan niyang magpadala ng mga tao sa daungan. Ngunit hindi naintindihan ni Kang Gunwoo ang ibig sabihin nito. Sinermonan pa niya ito na kung susundin lang siya, dodoblehin ang kanyang bonus. Pagkatapos tingnan ang lokasyon ni No Seonjum, natuklasan ni Kang Gunwoo na lumilipat ito sa ibang direksyon, sa daungan. Sa pagkakataong ito, kasama na niya ang tiyuhin niyang takpan. Ilang sandali pa, nakita rin ni No Seonjum si Junbae na bumibili ng tiket. Nang dumating si Kang Gunwoo, hindi sinasadya niyang nabangga ang isang lalaki. Ngunit hindi niya ito napansin. Pagkatapos ng ilang segundo, na-realize ni Kang Gunwoo na ang lalaking nabangga niya ay si Kim Yaung-hee. Kaya, lumapit si Kang Gunwoo para makipag-usap at nalaman niyang papunta ito sa Shanghai. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon at sinabi kay Kim Yaung-hee na siya ang taong darating para arestuhin siya. Kalmado namang tinanggap ni Kim Yaung-hee na arestuhin siya. Sa kabilang banda, nahuli ni No Seonjum si Junbae. Kinapusan niya ito at hindi nakalimutan na bawiin ang kanyang utang. Ngunit nakita ito ni Jung Dakyum at inakala niyang kakampi ni Junbae si No Seonjum. Kaya, inaresto niya si No Seonjum at pinusasan sa isang poste. Pagkatapos, ikinuwento ni No Seonjum ang lahat at nagduda si Jung Dakyum at tumakbo para hanapin si Kang Gunwoo. Iniwan si No Seonjum na nakatali kasama ang lalaki. Nang dumating ang tiyuhin niyang nagpapahiram ng pera at pinaalalahanan siya kung hindi ba siya isang pulis. Naala ni No Seonjum na may dala siyang susi para alisin ang posas. Nang ihatid ni Kang Gunwoo si Kim Yaung-hee sa basement parking, dumating din si Jung Dakyum. Ngunit hindi niya napansin na may nag-aabang na tauhan na humawak sa kanya at pinagbantaan si Kang Gunwoo na pakawalan si Kim Yaung-hee. Sa gitna ng tensyon, nailigtas ni Kang Gunwoo si Jung Dakyum, kaya kinailangan niyang pakawalan si Kim Yaung-hee. Lumitaw si No Seonjum at itinutok ang baril kay Kim Yaung-hee sa harap ni Kang Gunwoo na gulat na gulat. Naramdaman ni No Seonjum na nasasaktan siya nang mapansin niya na iniisip ng mga tao dito na nagtatrabaho lang siya para sa pera. Habang nagtatalo ang dalawang panig, sinamantala ni Kim Yaung-hee ang pagkakataon at tumakas. Ngunit sa pagkakataong ito, napalibutan na siya ng mga pulis. Dahil alam ng headquarters ang nangyayari, inutusan ng deputy director ang iba na kumilos. Nagmamadaling tumakbo si Kang Gunwoo papunta kay No Seonjum. Dahil sa takot na baka hindi siya maglakas loob na barilin si Kim Yaung-hee, sinabi niya kay No Seonjum na ipikit ang kanyang mga mata at sabay nilang pinindot ang gatilyo. Sa huli, nabaril si Kim Yaung-hee. Na-realize din ni Kang Gunwoo na niyayakap pala niya si No Seonjum kaya mabilis siyang bumitaw. Pagkatapos nito, bumalik ang buong grupo sa headquarters at pinagalitan ng deputy director dahil sa pag-aksyon ng mag-isa. Ngunit sa huli, nahuli ang target kaya paglabas nila ng kwarto, inanyayahan sila ng kapitan na kumain ng sama-sama. Si No Seonjum lang ang hindi sumama. Umiiling lang ang kapitan at sinabi kay Kang Gunwoo ang lahat. Napag-alaman na siya pala ang hindi pumayag na sumama siya sa meeting at sinabi sa kanyang umalis. Na-realize ni Kang Gunwoo na nagkamali siya sa pagsisi kay No Seonjum kaya nagmamadali siyang hinabol ito para mag-sorry. Pagkatapos ng ilang sandali, nakumbinsi rin siya ni Kang Gunwoo na sumama para mag-celebrate kasama ang lahat. Sa hapunan, inalok siya ni Jung Dakyum ng isang basong alak bilang paumanhin para sa kanyang pagkakamali. Sabay-sabay namang sumigaw ang mga tao sa tabi niya na uminom na siya. Sa wakas, naayos na ang hindi nila pagkakaintindihan. Pagkatapos ng party, sinabi ni Jung Dakyum kay Kang Gunwoo na huwag na siyang mag-alala sa kanya. Pinayuhan niya si Kang Gunwoo na tingnan si No Seonjum. Lumingon siya at nakita niya itong lasing na kasama ang kanyang kasamahan, kaya sinakay niya ito sa kotse para ihatid sa bahay. Kinabukasan, pumunta si Kang Gunwoo at Jung Dakyum sa kwarto ni Kim Yaung-hee para imbestigahan siya. Ngunit matigas pa rin siya at walang sinasabi. Pagkatapos, binisita ni No Seonjum ang tiyuhin niyang nagpapahiram ng pera. Kinuha na rin niya ang konti sa pera na piningi niya sa pagtulong niya sa paghuli kay Junbae. Pumunta siyang muli para hanapin si Kang Gunwoo at tanungin ang tungkol sa reward money. Ngunit hindi pa sinasabi ni Kang Gunwoo sa kanya. Ayon sa regulasyon, walang reward money. Ngunit dahil siya ang nagpasok kay No Seonjum sa grupo, gagamitin niya ang sarili niyang pera para ibigay ito sa kanya. Narinig ito ni No Seonjum at naramdaman na hindi ito makatarungan. Pakiramdam niya ay hindi siya naiba sa isang pulubi kapag tumatanggap ng pera mula kay Kang Gunwoo. Kaya, hindi na siya nagtanong patungkol sa reward money. Ngunit tungkol sa kanyang pangako na tulungan siyang bumalik sa trabaho. Sinabi ni Kang Gunwoo na isusulat niya ang isang ulat na magsasabi ng lahat ng ginawa niya sa pinakatotoong paraan. Sa huli, inihatid niya si No Seonjum sa kanyang bahay para ibalik ang ilang kahon ng supplement. Kanina lang ay nag-aaway pa sila sa sasakyan. Ngunit nang makita niya ang malaking bahay, biglang nagbago ang ugali ni No Seonjum. Nag-volunteer siyang magmaneho para ihatid siya sa opisina at dumaan na rin sa bahay niya. Sa sasakyan, nagtanong siya tungkol sa bahay ni Kang Gunwoo. Mukhang hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ngunit ayaw sumagot ni Kang Gunwoo at sinabi
lang sa kanya na mag-focus sa pagmamaneho. Pagdating sa bahay, sinabi niya na tutulungan niya ito sa abot ng kanyang makakaya tungkol sa pagbabalik niya sa trabaho. Sana ay hindi na magkita pa kayo pagkatapos nito. Sinabi niya ito at iniabot ang kamay niya para makipagkamay sa huling pagkakataon. Napuno ng galit si Noo Seonjum at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Pagkatapos niyang buhatin ang mabibigat na kahon ng supplement pauwi, tumakbo ang kanyang ina para tanungin siya tungkol sa reward money. Ngunit ang kanyang sagot ay nakadismaya sa kanyang ina. Sa kabilang banda, nalaman ng mag-ina na hindi ordinaryo ang kalagayan ni Kang Gunwoo. Sa panaginip ni Noo Seonjum, nakita niya si Kang Gunwoo na nasa itaas at nagpapalipad ng pera sa kanya. Sa oras na ito, natuklasan ng investigative team na ang taong nasa likod ni Kim Young-hee ay si Han Do-han. Kaya, nagsimula si Kang Gunwoo na imbestigahan ang exhibition room ng tiyuhin ni Noo Seonjum. Lihim niyang ipinasok ang kanyang ahente sa kumpanya. Ngunit bago ang araw ng interview, nalaman ng ahente na napili niya na buntis ito. Sa pagkakataong ito, ang buong grupo ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Nang hindi sila makahanap ng sinumang maaaring pumalit, wala nang magawa, pumunta ang kapitan para humingi ng tulong sa deputy director. Ang matagal na niyang kaibigan. Nag-spar sila ng boxing ngunit walang nanalo. Ngunit sinubukan pa rin ng kapitan na kumbinsihin siyang tulungan siya sa pagkakataong ito. Nagulat ang buong team. Ginamit ni Kang Gunwoo ang dahilan na nag-iisa siyang nagtrabaho noon. Dahil hindi niya sinunod ang mga tuntunin, siya ay tinanggal. Ginawang kapitan si Jung Dak-yum. Pagkatapos niyang tanggapin ang posisyon, hindi siya nagustuhan ng mga tao sa team. Ngunit wala siyang pakialam. At nagdesisyon siyang tawagan si Noo Seonjum para magpanggap na ahente at ipasok siya. Nang malaman ito ni Kang Gunwoo, halos magalit siya dahil ayaw niyang ipaubaya ang kaso sa iba. Bukod pa rito, nang malaman niya na tatawagin si Noo Seonjum para magtrabaho, ayaw niyang idamay siya sa gulo, ngunit wala nang magawa ang kapitan. Dahil sa utos na nakatataas, pumunta siya para hanapin si Noo Seonjum ng gabing iyon. Nakita niya itong nagbebenta ng teddy bear sa kalye. Lumapit siya at binigyan siya ng isang bote ng tubig. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya ito na kung makita niya ang numero ng telepono ng intelligence agency na tumatawag, huwag niyang sagutin. Pagkatapos sabihin ito, umalis na lang siya. Ngunit kinabukasan, pumunta si Noo Seonjum sa headquarters para tanggapin ang reward money na ibinigay ni Jung Dak-yum. Nang makita niya ang pera, masaya siyang pumayag na sumali sa kaso. Nang malaman ito ni Kang Gunwoo, hinila niya palabas si Jung Dak-yum at nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang galit sa isang punching bag maging ang kapitan ay hindi siya mapakalma. Nang ipakita ni Jung Dak-yum sa screen ang suspect na kailangang imbestigahan, si Han Do-han, anak ni Han Tae-sik, ang pinuno ng Anti-Corruption Bureau. Natakot si Noo Seonjum na madamay sa gulo, kaya tumayo siya at umalis. Nang tumakbo si Kang Gunwoo para sundan siya, inakala niya na sasabihin nito na manatili siya. Ngunit sinabi niya na umalis na lang siya dahil ito na ang huling pagkakataon para mag-isip-isip siya. Sa huli, pumayag si Noo Seonjum na umupo at makipagnegosasyon. Kung nakasulat sa papel ang trabaho, mas magiging panatag siya. Kaya, pumayag sila sa kanyang hiling. Pagkatapos, upang maging perpektong ahente, binigyan si Noo Seonjum ng kaalaman sa sining at tinuruan kung paano magtimpsa sa paraan ng mga negosyante. Pagkatapos ay dinala siya upang pumili ng mga damit at nagbago ng hairstyle para maging perpektong sekretary. Nang bumalik siya sa opisina, nagulat ang lahat sa kamanghamanghang pagbabago ni Noo Seonjum. Pagkatapos siyang suriin muli ni Kang Gunwoo, may kumpiyansang pumasok si Noo Seonjum sa kumpanya para sa interview. Kabaligtaran sa kaba at pag-aalala ng mga tao sa headquarters. Habang pinapanood nila siya sa kamera at nagbibigay ng mga lihim na senyas. Buong kumpiyansang sinagot ni Noo Seonjum ang mga tanong ng kabilang panig. Ngunit mukhang masyado siyang komportable. Kaya naman, napagkamalan niyang pangalan ng isang lalaki ang pangalan ng isang painting. Nang paalalahanan siya ng lahat, na-realize ni Noo Seonjum na nagsinungaling siya. Mabilis siyang gumawa ng dahilan at sinabi na nagbibiro lang siya. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa lahat ng tao sa team. Dahil sa walang kwentang sagot ni Noo Seonjum, natakot sila na baka malaman ng lalaki ang tungkol sa kanila. Ngunit pagbalik nila, habang nag-aalala ang lahat, tumawag ang kumpanya para magbigay ng balita. Sa simula, ipinakilala ni Noo Seonjum ang kanyang sarili sa kanyang tunay na pangalan kaya walang nakapigil sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, mabilis siyang nag-adjust. Nang makita ang katahimikan pagkatapos nilang ibaba ang telepono, naintindihan ng lahat at sinabi na humanap na lang sila ng ibang paraan. Ngunit nagulat silang lahat nang sinabi ni Noo Seonjum na natanggap siya sa trabaho. Hindi sila makapaniwala. Mayroon pa ngang nagsabi na baka dahil sa kanyang napakahusay na resume kaya siya tinanggap. Upang mag-celebrate, dinala siya ni Kang Gunwoo para kumain ng inihaw na karne. Bilang pasasalamat sa kanyang tulong. Habang kumakain sila, binigyan niya si Noo Seonjum ng bank card para magamit sa investigasyon. Ngunit kinabukasan, ginmit ni Noo Seonjum ang pera sa card para mag-shopping. Nang nalaman ito ni Kang Gunwoo, pinuntahan niya ito at nakita ang eksena kung saan bitbit ng mag-ina ni Noo Seonjum ang napakaraming damit. Nang tanungin niya, nalaman niyang puro para sa kanyang ina ang bili ni Noo Seonjum. Ni sa sarili niya ay walang binili. Nang makita ito, dinala niya si Noo Seonjum para mamili ng damit. Kahit na sinabi niya na busy siya at dapat siyang mamili ng mabilis. Nananatili pa rin siyang nakatayo at naghihintay para sa kanya nang walang sinasabi. Pagkatapos nito, ibinalik niya si Noo Seonjum sa kanyang bahay para mag-empake ng kanyang mga gamit at lumipat sa komunal house. Upang maiwasan ang anumang pagdududa at upang matiyak ang ina ni Noo Seonjum, sinabi ni Kang Gunwoo na kung hindi siya makontak, dapat niyang tawagan siya. Dahil dito, mas lalo siyang naging mapagkakatiwalaan sa mata ng kanyang ina. Pagkatapos siyang dalhin sa komunal house at libutin ito,
nakita ni No Seonjum si Jung Dakyum. Dahil nakita ni Jung Dakyum na masaya at magkalapit sina No Seonjum at Kang Gun-woo, hindi niya maiwasang mainis at gumawa siya ng dahilan na huli si No Seonjum para sigawan siya. Nang makita na masyadong masama ang pagtrato sa kanya, nang hilingin na kailangan niyang laging mag-report sa bawat 24 paghahati-7 na gawain, pakiramdam ni No Seonjum na hindi siya naiiba sa isang bilanggo. Kaya umalis siya na may intensyong iwanan ang organisasyon. Pinigilan siya ni Kang Gun-woo at sinabi na hindi sinasadya ni Jung Dakyum ang kanyang ginawa. Hindi pa rin nawawala ang galit ni No Seonjum at pilit siyang umalis, ngunit biglang hinawakan ni Jung Dakyum ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, naging malambing si Jung Dakyum at hiniling na huwag siyang umalis. Nang gabing iyon, nakita ni No Seonjum si Kang Gun-woo at pinaalalahanan siya tungkol sa kanyang pangako sa kanya. Nangako siyang poprotektahan siya hanggang sa matapos ang misyon. Kahit na walang katiyakan, nagtiwala pa rin siya sa kanya na labis na ikinagulat ni Kang Gun-woo. Matapos siyang maghanda at magdamit, dinala siya ni Kang Gun-woo at Jung Dakyum sa trabaho at pinaalalahanan siya na mag-ingat. Bago siya umalis, sinabi pa niyang maging kumpiyansa. Ngunit nang makita niya ang walang muwang na anyo ni No Seonjum, hindi niya maiwasang matawa. Sa kanyang unang araw sa trabaho, pinuna ni Han Do-hon ang kanyang pananamit na masyadong luma. Hindi siya nakikinig ng basahin ni No Seonjum ang schedule, ngunit nag-aalala lang kung bagay ba ang kulay ng kanyang kurbata sa kanyang damit. Sa kabilang banda, patuloy na nagmamasid ang information team para makahanap ng mga pagkakamali. Pagkatapos ay inutusan siya ni Han Do-hon na pumunta sa isang tindahan para bumili ng iba pang mga kurbata para sa kanya. Sa meeting, ang trabaho ni No Seonjum ay magtimpla ng tsaa at magbuhos ng tubig. Ngunit ang kanyang ginawa ay masyadong pabaya at walang kabuluhan. Pinunit niya ang mga tiya bag at isinubo ito at pagkatapos ay inilubog ang mga ito sa bawat tasa. Ang kape ay ibinuhos din niya ng pabaya. Ngunit nagulat siya nang pagkatapos uminom, tumango ang direktor at sinabi na hindi ito masama. Inakala niya na isang seryosong tao si Han Do-hon. Ngunit sa meeting, hindi siya nakikinig at minsan ay sumusulat siya ng mga walang kabuluhang bagay sa papel na ikinatuwa ni No Seonjum. Wala din siyang kaalaman sa negosyo. Nagtanong pa siya sa kanyang sekretary, ngunit si No Seonjum ay hindi alam ang mga business terms na iyon at naghihintay siya sa information team na paalalahanan siya. Sa huli, tinapos niya ang meeting sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano epektibong makaiwas sa buwis. Ang paglilihis sa buwis ang paksa ng meeting para maintindihan niya. Nang gabing iyon, may misyon si No Seonjum na pasukin ang opisina ni Han Do-hon para maglagay ng hidden camera. Ngunit hindi niya inaasahan na babalik si Han Do-hon sa kumpanya. Nagmamadaling sinabi ni Kang Gun-woo na tumigil na siya at tumakas. Ngunit sa kanyang clumsy na katangian, nahulog si No Seonjum. Habang abala siya sa pagpula, biglang binuksan ng direktor ang pinto at pumasok at natulog ng lasing sa sofa. Sa oras na ito, hindi alam ni No Seonjum kung magpapatuloy ba siya o aatras at humingi siya ng tulong. Nang sinabi ni Na Uhim Soo-jung at Kang Gun-woo na magtago na lang siya at maghintay ng pagkakataon na makatakas, bigla siyang sumakit ang tiyan at kailangan niyang pumunta sa banyo agad, kaya hindi na siya makapaghintay pa. Tumayo si No Seonjum at dahan-dahang lumabas sa harap ng pag-aalala ng lahat. Ngunit hindi inaasahang nagising si Han Do-hon at pinigilan siya. Akala niya ay nahuli na siya, ngunit sa kabutihang palad, si Han Do-hon ay tulog lang. Hinilan niya si No Seonjum pabalik sa upuan at natulog sa kanyang kandungan. Sa kabilang banda, hindi na makatiis si Kang Gun-woo. Siya mismo ang pumunta sa kumpanya at nagpanggap na driver na inupahan. At nalusutan niya ang guard at nakapasok. Sa huli, matagumpay na nakatakas si No Seonjum. Nagkunwari sila ni Kang Gun-woo sa harap ng guard at pagkatapos ay dali-dali siyang hinila palabas. Pagkatapos nito, ang buong grupo ay naghanda para sa mas masamang sitwasyon. Upang maiwasan na maghinala si Han Do-hon kay No Seonjum. Pagkatapos, pumasok si Kang Gun-woo upang tingnan kung maayos ba si No Seonjum. Nagtaka si No Seonjum kung ano ang krimen ni Han Do-hon. Hindi niya sinabi ng malinaw, ngunit pinaalam lang niya na kung mahuli siya, marami ring maapektuhan. Kinabukasan, nagpatuloy si No Seonjum sa pagganap bilang isang sekretary. Tulad ng dati, sinuri pa rin ni Han Do-hon ang kanyang pananamit bago siya pumasok. Nang gabing iyon, inihatid siya ni Kang Gun-woo at dahil sa kanyang pakikipagtagpo sa ibang intelligence group noong hapon, hindi maganda ang kanyang pakiramdam ngayon. Gusto ni No Seonjum na maibsan ang kanyang stress, kaya inanyayahan niya itong pumunta sa amusement park sa kanyang bakanting oras. Sinubukan nila ang lahat ng rides mula sa pinakamadali hanggang sa pinakamatindi. Pagkatapos, naglaro sila ng shooting at nanalo ng isang teddy bear. Sa simula, si Kang Gun-woo ay tumama sa bawat shot. Ngunit nang magtunggali silang dalawa, biglang lumala ang kanyang baril at hindi na tumatama. Kaya, nanalo si No Seonjum ng isang napakalaking teddy bear. Hawak-hawak niya ang teddy bear at gusto niya na ibigay ito sa kanyang ina. Sa labas, sinasabi niyang tinutulungan siya na ipakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang ina. Ngunit sa loob, lihim niyang gustong magpakitang gilas sa ina ni Kang Gun-woo at dinala nga ni Kang Gun-woo ang teddy bear sa bahay. Kinabukasan, habang nagtatrabaho, nakatanggap si Kang Gun-woo tawag mula sa ina ni No Seonjum. Nakikipag-away si No Seonjum sa kanilang komunal house dahil gusto nitong bawiin ang bahay para ibenta. Pagkatapos ng ilang paghimok na hindi gumana, nakipag-away na rin ang kapitan sa matandang babae dahil naglakas loob itong gawing biro na wala siyang alam. Ngayon, mukhang hindi maganda ang mood ni Han Do-hon.
Kaya nang dinala niya ang tsaa, pinagalitan siya dahil sa maling baso na ginamit. Pagkatapos ay pinagalitan siya dahil sa pagbubunyag ng kanyang schedule sa isang tagalabas. Kahit na ang tatay niya iyon, nang makita niyang hindi pa rin nagbabago si Noo Sonjum, lalo pa siyang nagalit at nagbanta na aalisin siya sa trabaho. Agad na sinabi ng buong grupo kay Noo Sonjum na kailangan niyang manatili. Kaya, umupo si Noo Sonjum at lumuhod upang humingi ng tawad. Biglang tumunog ang telepono at nang sagutin ni Han Do-hon, nalaman niyang isang Chinese ang nasa kabilang linya. Hindi siya marunong mag-Chinese kaya kinabahan siya at humingi ng tulong kay Noo Sonjum. Ngunit natakot si Noo Sonjum na baka mabunyag siya kaya tumanggi siya. Sa kabutihang palad, pinaalalahanan siya ni Kang Gun-woo na magkunwari lang na nakikinig. Kaya, bumalik si Noo Sonjum na may mukhang nagpapakita ng pagkakataon. Bago siya makinig sa telepono, gusto niyang mangako si Han Do-hon na hindi siya aalisin sa trabaho. Agad na pumayag si Han Do-hon. Kaya, ginamit ni Noo Sonjum ang kanyang kaunting kaalaman sa Chinese at sinabi ang tatlong salita at binabaan ang telepono ayon sa direksyon ng lahat. Sinabi niya kay Han Do-hon na makikipag-ugnayan ang Chinese partner sa loob ng ilang araw na labis na ikinatuwa niya. Nang ihatid siya ni Kang Gun-woo sa bahay, galit na sinabi niya sa kanya na lagi siyang nagtatrabaho sa pamamagitan ng kanyang emosyon na halos masira ang lahat. Inamin ni Noo Sonjum ang kanyang pagkakamali, ngunit dahil gusto niyang bumalik sa trabaho, kailangan niyang subukan pa. Pag-uwi nila sa communal house, tinanggap siya ng lahat dahil nakatakas siya sa kuwebang ng tigre. Ngunit si Kang Gun-woo lang ang hindi masaya at umalis siya ng malamig. Pagkatapos, nalaman ni Noo Sonjum na lasing ang kanyang ina. Nagmamadali siyang umuwi at nakita ang kanyang ina at ang kapitan na nag-iinuman ng magkasama. Ang susunod na tinawag ay si Kang Gun-woo. Inakala niyang may nangyari kay Noo Sonjum kaya nagmamadali siyang pumunta. Ngunit pagdating niya, nakita niya si Noo Sonjum na natutulog sa tabi ng kanyang ina. At ang kapitan ay gumanap bilang isang lalaking nag-aasikaso ng bahay. Kaya pakiramdam niya ay isa itong palabas. Sa pamamagitan ng ina ni Noo Sonjum, nalaman ni Kang Gun-woo na mahirap ang buhay ng dalawa. Nang matapos silang uminom, inihatid siya ni Noo Sonjum at ikinuwento ni Kang Gun-woo sa kanya ang tungkol sa kanyang love life. Kahit na mahal niya si Jung Dakyum noon, nang umalis ito at bumalik. Nagbago na ang pag-ibig na iyon sa kanya. Nang bumukas ang pinto, nagulat ang kanyang ina nang makita ang kanyang anak na buhat-buhat ni Noo Sonjum. Pagkatapos niyang dalhin si Kang Gun-woo sa kanyang kwarto, masaya siyang tumingin sa paligid. Pagkatapos ay magalang siyang nagpaalam sa kanyang ina. Nang magising si Kang Gun-woo kinabukasan, hindi niya naaalala kung sino ang nag-uwi sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang ina, nalaman niyang si Noo Sonjum ang nag-uwi sa kanya. Binigyan ni Jung Dakyum si Noo Sonjum ng isang kwintas na may nakatagong kamera sa loob. Ngunit pagdating pa lang niya sa kumpanya, nakita na ito ni Han Do-hon. Allergic siya sa mga peke, kaya pagkatapos niyang suriin ito, hindi siya nasiyahan at sinabi sa kanyang alisin ito agad. Pagkatapos ay dinala niya si Noo Sonjum sa isang jewelry store para bumili ng bagong kwintas. Sinabi ni Han Do-hon sa empleyado na itapon ang lumang kwintas, ngunit mabilis na pinigilan ito ni Noo Sonjum. Nagsinungaling siya at sinabi na alaala ito ng kanyang tatay, kaya ayaw niyang itapon. Nang marinig niya ito, nakiramay siya at hindi na niya pinansin ang kwintas. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa conference. Habang nasa sasakyan, dahil sa pakikiramay niya sa maagang pagkamatay ng tatay ni Noo Sonjum, sinabi ni Han Do-hon na pareho silang dalawa, ngunit ang pagkakaiba ay ang kanyang nanay ang matay. Ang kasalukuyan niyang nanay ay isang stepmother lang. Pagkatapos niyang paalalahanan si Noo Sonjum na magmaneho ng maayos para makatulog siya, bigla siyang nagpreno at pagkatapos ay pinagalitan niya ang sasakyan sa harap, na nagparamdam sa kanya na hindi pala malumanay si Noo Sonjum tulad ng kanyang hitsura. Sa wakas ay nakarating na ang kotse sa komperensya at sa sandaling ito, natuklasan din ni Jin Hyuk na naroroon din si Jun Bae. Kaya nag-utos siya na kaagad na ipaalam kay Hana na mag-ingat upang maiwasan na siya ay makita. Sa sandaling ito, lumingon si Do-hon at nakita siyang nakahawak sa kanyang tainga. Nagkunwari si Hana na masakit ang ulo, kaya lumabas siya. Ngunit mukhang nagduda siya, kaya sinundan siya mula sa likod. Hindi niya inaasahang sa kanyang pagtakbo ay napunta siya kay Jun Bae na tumatakas din kay Yoon Seo. Bago pa siya makapagsabi ng anuman, tumakbo na naman siya at sa pagkakataong ito, lumapit na rin si Do-hon. Sa takot na makita niya ang eksena na nag-aaway sina Jun Bae at Yoon Seo, sadya niyang itinulak si Do-hon sa pader at saka inilagay ang kamay niya sa mukha ni Do-hon. Sa kalituhan niya, sinabi niya na gusto lang niyang maging mas malapit sa kanya, kaya ginawa niya iyon. Ngunit binaliktad ni Do-hon ang sitwasyon, hinawakan siya ng mahigpit sa pader at nagdududa kung sino ang nagpadala sa kanya doon. Ngunit hindi niya inaasahan na sa susunod na pangungusap, inisip ni Do-hon na pinadala siya ng kanyang ama upang akitin siya. Kahit sa panaginip ay hindi inisip ni Hana na may isip niya ang ganitong paraan, at pagkatapos ay nagkunwari si Do-hon na nagtatampo at umalis sakay ng kotse. Nagmamadaling tumakbo si Hana sa kinaroroonan ni Yoon Seo, at habang nakakalimutan si Yoon Seo, sinadya ni Jun Bae na itulak siya at tumakas. Sumakay siya sa kotse ni Do-hon at hinimok siyang umalis. At saka binigyan siya ng isang susi na may lihim na numero at sinabihan siya na pumunta doon upang kunin ang mga gamit na ipinadala ni Lee Sung-jong. At sa sandaling ito, natumba si Yoon Seo at nauntog ang kanyang ulo sa bato.
kaya natumba at nawalan ng malay. Agad siyang binuhat ni Jin Hyuk papunta sa kotse upang dalhin sa emergency room. Dahil sa pagmamadali, nakalimutan niyang naiwan niya si Hana sa likod. Hanggang sa gabi, naghihintay si Hana ngunit wala pa ring dumating na susundo sa kanya, kaya nakisalo na lang siya sa pagkain ng guard at saka nagpatuloy sa paghihintay kay Jin Hyuk na susundo sa kanya. Matapos maghintay na magising si Yoon Seo, saka lang napagtanto ni Jin Hyuk na hindi pa nakakauwi si Hana. Agad siyang nagmaneho upang sunduin siya. Ngunit huli na siya dahil naunahan na siya ni Han Do-hoon sa pagtulong sa kanya. Sa loob ng kotse, nagtaka siya kung bakit hindi siya nag-commute pa uwi. Sinamantala ni Hana ang pagkakataon upang patunayan na dahil naniniwala siyang susunduin siya nito, kaya matyaga siyang naghintay. Nang makita ito, naisip niyang nagugutom na siya kaya dinala siya ni Do-hoon sa isang restaurant upang kumain ng undo noodles. Sa sandaling ito, sarado na ang restaurant ngunit pinilit pa rin ng staff na magsilbi para sa kanila. Kaya habang kumakain si Hana ay nakaramdam siya ng pagkaasiwa. Nang magpaalam sila, pumunta si Hana sa ospital upang bisitahin si Yoon Seo. Pinanatili ni Yoon Seo ang malamig na saloobin at pinaalalahanan si Hana na huwag hayaang manalo ang kanyang puso laban sa kanyang isip kapag nagtatrabaho. Nagtanungan sila ng ilang bagay at nagmamadaling umalis. Nakita niya si Jin Hyuk na naghihintay sa kanya sa labas. Pagkakita sa kanya, sinisi niya siya kung saan siya nagpunta nang hindi sinasabi sa kanya, ngunit sa isang tono na puno ng pag-aalala. Saka lang umamin si Hana na sinadya niyang manatili upang hintayin siyang sunduin. Naramdaman ni Jin Hyuk na may kasalanan siya dahil pinaghintay niya ito, kaya dinala niya siya upang kumain. Nang hindi niya alam na ito na ang ikatlong hapunan ni Hana. Pagtingin sa naunang mangkok ng noodles sa mesa, sinubukan ni Hana na sumubo ng ilang piraso. Nang makita ang kanyang pagpupumilit na kumain, hindi na siya pinilit pa. Kinuha niya ang noodles at nangako na sasamahan siyang kumain sa susunod. Ang pagkakarinig nito ay lalo pang nagpaasa sa kanyang puso. Dahil sa sobrang kabusugan ay nahirapan siyang tunawin ang kinain. Ginamit ni Jin Hyuk ang isang karayom at sinaksak ng malakas ang dulo ng kanyang daliri. Kaya nagulat si Hana. Ngunit sa huli ay walang epekto, kaya uminom na lang siya ng gamot. Ngunit ang pangako niyang kakain sila ay lalo pang nagpaasa kay Hana. Masaya silang nagpaalam sa isa at umuwi. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan nang pumunta siya sa ospital upang dalhin si Yoon Seo sa Vietnam. Dahil alam niyang gusto niya si Hana, pinaalalahanan siya ni Yoon Seo na huwag sundan ang kanilang yapak sa kanilang relasyon. Dahil ang paghahalo ng personal na damdamin sa trabaho ay walang magandang kahihinatnan. Ang mga salitang iyon ay tila tumatak sa kanyang isipan na nagdulot sa kanyang masamang pakiramdam. Kaya umuwi siya at nagsimulang maglinis na nagpahilo sa lahat. Sa sandaling ito, sa opisina, palihim na pumunta si Hana sa banyo at tinawagan siya at sasabihin sana na gusto niyang kumain sila sa araw na iyon tulad ng ipinangako niya. Ngunit biglang nagbago ang saloobin ni Jin Hyuk at naging malamig at sinadya niyang iwasan siya at pinaalalahanan siyang huwag siyang tawagan. Sa dahilang takot na mahuli, si Hana na kahapon ay masiglang naghihintay ay tila binuhusan ng malamig na tubig sa mukha. Nang makita ang ibang magkasintahan sa kumpanya na naglalambingan, tumingin lang si Hana at Do-hoon at mumuso. Niloko pa niya ang kanyang damdamin sa pagsasabi na sa edad niyang ito ay single pa rin siya. Biglang pinatay ni Hana ang kamera, sinundan niya si Do-hoon at halos itanong sa kanya ang tungkol sa kanyang masalimuot na relasyon. Nararamdaman ni Hana na sa tuwing nakikipag-ugnayan siya sa taong iyon, nararamdaman niya ang pagkilos ng kanyang puso at sinuri ito ni Do-hoon. Ang bawat pangungusap ay tila tumama sa kanyang puso at sa huli ay sinabi niya na sa simula ay napansin niya ang tao dahil mayaman ito, ngunit sa huli ay nagsimula na siyang magkagusto sa kanya. Dahil sa sinabi, hindi na makatutol si Hana na nagpapatigil sa kanya ng ilang sandali hanggang sa pag-uwi niya, ang buong grupo ay kumakain ng manok ng magkasama. Nagsimula na naman silang maging pamilya, ngunit hindi inaasahan na asiwa si Hana ng ipare si Jin Hyuk kay Yoon Seo. Matapang niyang sinabi na dapat sila ni Jin Hyuk ang magkapares, na nagulat sa lahat upang maisalba ang sitwasyon, tumawa siya ng malakas at sinabing nagbibiro lang siya. Ngunit lihim na nakikita ng pinuno ang lahat. Kinabukasan, nagsimula ang pinuno na magrenta ng bahay, kasama ang nanay ni Hana. Humingi siya ng tulong kay Jin Hyuk na tulungan siyang maglipat ng mga gamit. Nang magkita silang muli, hindi maiwasan ang awkwardness at nang sinadya ni Hana na lapitan siya, nanatili siyang malamig at hindi niya sinabi sa kanya ang dahilan kung bakit niya siya iniiwasan. Nang tinanong ng nanay ni Hana ang tungkol sa kanilang relasyon, kanya ring tinago sa puso at walang sinabi, pinakalma ang ina na maayos ang lahat. Pagbalik sa punong tanggapan, nang magsimulang magpulong ang grupo para subaybayan si Do-hoon, dahil si Hana ang pinakamalapit sa kanya, inaasahan ng lahat na tutulungan niya silang malaman ang lokasyon nito. Ngunit si Hana ay naiinis kay Jin Hyuk, kaya wala siyang balak tumulong. Gusto niyang malaman kung ano ang krimen ni Do-hoon, ngunit walang nagsabi sa kanya. Inikumpara ni Hana si Do-hoon sa kanyang kapatid. Sa tingin niya ay mas pinapahalagahan ni Do-hoon ang iba kaysa kay Jin Hyuk, na nag-udyok sa dalawa na magsimulang mag-away. Sa galit, sinabi ni Jin Hyuk ang katotohanan. Si Do-hoon ang nagdadala ng droga para kay Lee Sung-jong at umalis siya na may galit. Alam ng puno na tiyak na may kinalaman sa damdamin ang sitwasyon sa pagitan nila, kaya pumunta siya para kausapin si Do-hoon. Pinayuhan niya ito na kung mayroon siyang nararamdaman, dapat niyang tanggapin ito ng buong tapang at huwag saktan ang sarili. Samantala, dahil sa sobrang pagkabigo, pumunta siya sa art gallery ni Do-hoon. At nakita niya ito roon, sakto namang kailangan niya ng tulong sa paglilinis ng mga gawa pagkatapos niyang magalit ilang araw na ang nakalipas, at noong gabing iyon, ginamit ni Do-hoon ang susi para buksan ang bagay na ipinadala ni Sung-jong sa kanya. Ito ay isang baril, isang paalala mula sa kanya na oras na
para kumilos. Pagkatapos linisin ang silid ni Dohon, inalok niya itong ihatid pa uwi. Kaya, nagmaneho si Hana papunta sa apartment at doon nagpaalam kay Dohon. Hindi pa nakakalayo ay nakita na naman niya si Jinhook. Alam niyang galing siya sa pakikipagkita kay Dohon, kaya naiinis na naman siya. Nag-away silang dalawa at hindi nagpapatalo. Nagkataon namang bumalik si Dohon para isauli ang cellphone niya na naiwan sa kotse nito. Napakabalintunan ng hindi sinasadya, nakilala ni Jinhook si Dohon. Kaya napilitan si Hana na magsinungaling na pinsan niya si Dohon at nakikitira sa bahay nila. Nagulat siya nang walang alinlangan na gustong bumisita ni Dohon sa bahay niya at dahil hindi niya ito matanggihan, kailangan nilang papasukin siya. Kaya napilitan ang grupo na magpanggap na isang pamilya. Sinubukan nilang pigilan si Dohon na maglibot. Pagkatapos nilang maglaro ng ilang sandali, nabagot si Dohon at hiniling na isauli ni Hana ang kanyang kwintas. Habang kumukuha si Hana ng bagay sa kanyang silid, bigla ang bumisita ang deputy director sa kanilang bahay at walang makakapigil sa kanya. Sa wakas ay nagkaharap din si Dohon at ang deputy director. Nagkita sila sa isang awkward na sitwasyon at napilitang magpanggap ang deputy director bilang biyena ng lalaki sa tabi niya. Bukod pa rito, napakasama pa niya sa pag-arte at nagpakita ng hindi pagkagusto nang makita si Simi na anak niyang nagpakasal muli sa isang lalaking may asawa na. Napansin ni Dohon na tila hindi magkasundo ang biyenan at manugang sa pamilya kaya sinubukan niyang mamagitan. Si Jin Hyuk lang ang gumanap bilang nakababatang kapatid ni Hana. Agad siyang pinagsabihan ni Hana, ngunit kinailangan niyang tiisin ito. Nang ihatid nila ang bisita palabas. Sa pamamagitan ng pahiwatig, sinabi ng deputy director na nakilala niya ang ama ni Dohon ngayon at pinayuhan siya na huwag gumawa ng anumang bagay na makakasakit sa kanyang mga magulang. Nang marinig ang mga salitang iyon, bumaba ang pakiramdam ni Dohon at nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay na may kamalian. Kaya nang sumakay siya sa kotse, tahimik siyang tumawag sa maraming tao upang tulungan siyang mag-imbestiga. Sa kabilang banda, nagsimulang kumuha ng litrato ang mga miyembro ng grupo ng pamilya. Ginawa nila ang lahat upang makagawa ng isang perpektong pagpapanggap hanggang sa sila na lang ni Jin Hyuk ang natitira. Gusto sana ni Hana na kausapin siya, ngunit naghahanap siya ng dahilan para umiwas sa kanya at pinapalabas siya. Kinabukasan, hindi rin niya ito hinatid sa trabaho. Sa halip, hiniling niya kay Chonmin na ihatid siya. Sa kumpanya ni Dohon, maraming tao ang dumating upang suriin ang opisina upang makita kung may nakatagong kamera. Ngunit naunahan sila ng grupo ni Hana, kaya pinatanggal na nila bago pa man kumilos si Dohon. Kaya nang matapos ang inspeksyon at walang nakitang problema, relax na nagbabasa si Dohon ng pahayagan habang hinihintay siyang magdala ng inumin. Pagtalikod ni Hana, nag-online siya upang maghanap ng impormasyon tungkol sa pamilya niya at malinaw na lumabas ang mga larawan ng pamilya niya at noong nag-aral siya sa ibang bansa. Pagkatapos, hinanap ni Dohon si Hana nang nakita niya itong nanonood ng mga painting at tinanong niya kung sino ang gumuhit ng mga ito. Ngunit wala sa mood si Hana na makipagtalo ngayon, kaya nagpanggap siyang hindi niya alam at pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa kanyang nararamdaman. Ang painting sa harap niya ay katulad ng nararamdaman niya ngayon. Ngunit kahit anong pilit ni Dohon na makinig, hindi niya maintindihan ang sinasabi niya. Hindi pa rin siya sumuko. Pumunta siya kay Hana para subukan ang kanyang kaalaman sa heograpiya ng Estados Unidos, ngunit hindi niya inaasahan na matatalinong sagot ang ibibigay nito. Sa halip, nalaman niya na wala siyang alam tungkol sa Estados Unidos. Pagkatapos, nang lumabas si Hana, pumunta si Dohon sa kanyang desk at kinapapan ang bag niya, ngunit wala siyang nakitang kahinahinala. Sa kabilang banda, tinawagan ni Jin Hyuk si Hana at pinaalalahanan siya na tinanggal na ang nakatagong kamera, kaya dapat siyang maging normal para mawala ang hinala ni Dohon. Ngunit nang banggitin ni Hana ang tungkol sa nais niyang sabihin sa kanya noon, umiwas si Jin Hyuk at pinatay ang tawag. Inanyayahan ni Dohon si Hana na mananghalian kasama siya at sinadya niya itong lasingin para malaman ang katotohanan. Habang nag-aalalim ng impormasyon na baka malasing si Hana at ibunyag ang katotohanan, wala naman siyang sinabi na may kinalaman sa intelligence. Sa halip, nagrereklamo lang siya tungkol sa kung paano siya kailangang magtrabaho ng husto para kumita ng pera para sa kanyang pamilya. Nang hindi na siya makakuha ng anumang impormasyon mula sa kanya, akmang aalis na siya, ngunit hinila siya pabalik. Inalog ni Hana ang kanyang ulo at pinagsabihan siya tungkol sa kanyang marangyang buhay. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam ng pagiging salat. Maya-maya, isinakay na rin siya sa kots para ihatid pa uwi. Pagdating sa apartment, naghihintay na doon si Jin Hyuk at sinalubong siya. Sinigawan niya si Dohon kung bakit niya pinainom si Hana at nagtataka si Dohon kung ano ang masama sa pag-inom kasama niya. Tapos umalis siya ng may inis at naiwan si Jin Hyuk doon para ihatid siya sa elevator. Ngunit sa sandaling iyon, bumalik na siya sa normal. Sinabi ni Hana kay Jin Hyuk na hindi siya nilasing ni Dohon at nagpanggap lang siya para linlangin ito. Ngunit gusto niya pa ring sabihin ito ang hindi niya nasabi at muling umiwas si Jin Hyuk na sabihin kay Hana na gusto niya ito. Hanggang sa habang natutulog siya, pumasok si Hana sa silid niya at hinahanap siya at pinilit siyang sabihin ang gusto niyang marinig. Umiling lang siya at itinulak siya palabas. Pagdat sa trabaho kinabukasan, nagsimulang maging interesado si Dohon kay Jin Hyuk, kaya tinanong niya si Hana tungkol sa trabaho nito. Nagpanggap siyang sinabi na marami siyang alam na wika. Dagdag pa rito, nanirahan pa raw siya sa Thailand na nagpagulat sa grupo at kinailangan nilang sumigaw para patigilin siya sa paggawa ng mga dagdag na kwento. Dahil sa paglalarawan ni Hana sa kanyang kapatid na mukhang hindi naman masama, ngunit kasalukuyang walang trabaho, umayag siyang tulungan si Jin Hyuk na makakuha ng part-time na trabaho sa
art gallery. Nang tumakbo si Chunmin para ipaalam ito kay Jin Hyuk, nagulat siya sa profile na ginawa ng grupo para sa kanya at sinabi pa nilang 29 na siya. Kaya naman, bumili ang matandang lalaki sa grupo ng ilang damit para sa kanya na tinatawag nilang fashion ng isang 29 taong gulang at pinasuot ito sa kanya para makipag-launch kay Dohon. Sa kainan, nang makita niyang pumasok si Jin Hyuk na may makukulay na damit, hindi mapigilan ang matawa, ngunit nag-aatubili pa rin si Dohon habang tinitingnan ang mukha nito. Inakala niyang mukhang matanda ito para sa kanyang edad. Habang kumakain, nagtanong si Jin Hyuk kung bakit napakabait niya kay Hana. Hindi sinabi ni Dohon ang dahilan, ngunit sinabi niya na wala siyang nakikitang dahilan kung bakit hindi siya karapat-dapat para kay Hana na nagpabuo sa galit sa loob ni Jin Hyuk. Pagkatapos ng pagkain, pinayagan ni Dohon na umalis ng mag-isa si Hana. Siya naman ay nagpunta sa kanyang sariling lakad. Sa oras na iyon, nakatanggap si Jin Hyuk ng abiso na nakikipag-ugnayan si Junbae kay Dohon, kaya nagmadali siyang sumakay ng taxi para subaybayan sila. Gusto rin ni Hana na sumama para makita mismo ang ginagawa ni Dohon. Pagdating sa parke, nakita nila si Dohon na nakikipag-usap sa isang tao na naglalaro ng rollerblades. Sinabihan siya ni Jin Hyuk na bantayan si Dohon at nagmadali siyang habulin ang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap si Hana ng tawag mula kay Dohon at tinanong niya kung nasa opisina na siya. Nagsinungaling siya, ngunit napansin nito na nasa labas pa siya. Sa desperasyon, umamin siya na ayaw pa niyang umuwi kaya naglalakad-lakad lang siya. Pagkatapos, nakita ni Hana ang isang kakaibang babae na lumapit kay Dohon kaya nagmadali siyang tawagan si Jin Hyuk. Agad siyang pumunta sa kinaroroonan nito kahit na pinayuhan siya ni Yoon na sundan ang lalaki. Ngunit hindi siya nakinig dahil ang mahalaga sa kanya sa sandaling iyon ay ang kaligtasan ni Hana. Pagkatapos niyang sundan at mapagtanto na si Junbae ay nagpapanggap na babae, nagmamadali niyang hinabol ito. Pagkatapos ng ilang pagtakbo, naabutan niya rin ito. Naglaban silang dalawa, ngunit buti na lang at dumating si Jin Hyuk sa tamang oras. Sinuntok niya ito ng ilang beses at pinusasan ang mga paa nito para hindi ito makagalaw. Nag-aalala siyang tinanong si Hana, ngunit ang pinakagusto niyang marinig ay ang bagay na hindi niya masabi. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito matatago pa, kaya niyakap niya ito at sinabing mahal niya siya. At niyakap na lang nila ang isa sa harap ng lalaking iyon pagkatapos niyang magtapat ng kanyang nararamdaman at hindi na sila nag-alala patulad ng dati. Hinatid niya siya sa tapat ng kumpanya at niyakap pa rin sila ng mahigpit bago magpaalam. Pagbalik niya sa opisina, nakita niyang matagal na palang nakabalik si Dohon. Nagtataka siyang tinanong kung saan siya galing at sa sitwasyong ito, buong tapang na binalik ni Hana ang tanong sa kanya kung gusto ba siya nito. Na nagpatigil kay Dohon at agad itong itinanggi. Pagbalik sa trabaho, lihim na nakipag-usap si Hana kay Jin Hyuk. Gusto niya ring sabihin ang kanyang tunay na nararamdaman, ngunit nahihiya siyang harapin ang kamera, kaya tumalikod siya at nagtapat. Ngunit hindi niya inaasahan na si Dohon pala ang nakatayo sa harap niya. Ang mga mata niya ay malabo at hindi makapaniwala na katatapos lang magtapat ni Hana sa kanya, na nagpanganga kina Hana at Jin Hyuk. Aksidenteng pinaniwalaan ni Hana si Dohon na gusto niya ito. Sobrang nabigla si Dohon na hindi niya ito maharap at sinabihan niya itong huwag nang gawin iyon sa kanya sa susunod. Dahil sa takot na magkaroon muli ng problema, pinaalalahanan siya ni Jin Hyuk na huwag nang makipag-usap ng pribado habang nagtatrabaho. Dahil hindi nila makuha ang impormasyon mula kay Junbae, hiniling ng puno kay Jin Hyuk na dalhin si Hana para interogahin. Pagpasok niya, agad niyang nalaman na ang kahinaan nito ay ang kanyang nobya, kaya naglabas siya ng isang serye ng mga larawan ng nobya ni Junbae na kasama ang ibang lalaki. Dahil sa matinding pagkabigo sa pagtataksil ng kanyang nobya, sinabi ni Junbae na ang misyon niya ay ibigay ang susi kay Dohon. Pagkatapos, nakipag-usap ng pribado si Jin Hyuk kay Yoon. Napansin niya na may espesyal na nararamdaman si Jin Hyuk kay Hana, kaya nahirapan siyang tanggapin ito. Ang pagbalik niya ay tila walang saysay. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang naririnig din ni Hana mula sa likuran. Kanina sa kotse, sinabi ni Hana na gusto niyang pumunta sa bahay niya para kumain at makilala ang kanyang ina. Kaya pag-uwi ni Jin Hyuk, tinanong niya ang kanyang ina kung ano ang plano bukas, ngunit sinabi nitong mayroon na siyang gagawin. Kinabukasan, tinawagan niya si Hana para paalalahanan siyang pumunta sa bahay niya para maghapunan. Saktong magkasama si Hana at ang kanyang ina. Nang makita ng kanyang ina na masayang makipag-usap ang kanyang anak sa telepono, napagtanto niya na mayroon itong bagong kasintahan. Kaya, masigasig siyang naghanda para sa pagpupulong. Ngunit pagpasok pa lang nila sa bahay, sinabi ni Jin Hyuk na wala ang buong pamilya at silang dalawa lang ang natitira. Na naging dahilan para maging malungkot si Hana dahil hindi siya nakagawa ng magandang impresyon sa kanyang biyenan. Dahil alam niyang mapanganib ang trabaho sa intelligence, gusto ni Jin Hyuk na pagkatapos ng misyon na ito, hindi na niya hahayaan na gumawa pa siya ng mga ganitong bagay. Pagbalik ni Hana sa bahay, nakita niya si Yoon. Alam niyang galing siya sa bahay ni Jin Hyuk, kaya hindi maiwasan ni Yoon na mainis. Nag-away silang dalawa at walang gustong magpatalo. Sa huli, nag-away sila, ngunit hindi kakayanin ni Hana si Yoon, kaya agad siyang natalo. Hindi sinasadyang nakita ni Jin Hyuk ang eksena, kaya mabilis silang nagbago ng mukha at nagpanggap na naglalaro lang.
Ngunit walang nakaligtas sa kanyang mga mata, kaya sa elevator, pinagsabihan ni Jin Hyuk si Hana. Dahil alam niyang may kasalanan din siya, ginamit ni Hana ang kanyang kaakit-akit na boses para mangako na magsisikap siyang maging isang mabuting kasintahan sa hinaharap na nagpahina sa loob ni Jin Hyuk. Kinabukasan, unang araw ng trabaho ni Jin Hyuk. Sa pulong, nakita ni Do-hoon na patuloy na nakatingin si Hana kay Jin Hyuk at mumingiti na nagdulot ng pag-usisa sa kanya. Ang tasa ng tsaan na ginawa niya para sana kay Jin Hyuk ay kinuha ni Do-hoon para sa sarili niya. Pagkatapos ng pulong, para malaman kung totoong ang natapos siya sa Kireha University, mayroong isang babae doon na nag-aral sa parehong paaralan. Kaya tinanong niya kung magkakilala na sila. Ang investigative team ay abala sa paghahanap ng mga kaganapan sa paaralan para tulungan siya. Sinabi ng babae na ngayon lang niya ito nakita. Ngunit sinabi ni Jin Hyuk na kilala niya ito dahil pinalabas ito sa klase dahil sa pakikipag-usap na nagpahiyang sa babae sa harap ng lahat. Pagkatapos, hindi na nagtanong pa si Do-hoon. Ayon sa plano, dapat mag-hack si Jin Hyuk sa server ni Do-hoon ngayon, kaya kailangan ni Hana na maghanap ng dahilan para lumabas ito. Sinabi niya na gustong makipagkita ng ama nito sa kanya, kaya agad na lumabas si Do-hoon at hinila pa siya. Matapos matagumpay na mapalabas si Do-hoon, pumasok si Jin Hyuk sa opisina at nag-hack sa computer. Ngunit kailangan niya ng isang oras para makapasok sa server. Kaya, nagpanggap si Hana na naligaw siya at nagdahilan na nasira ang sasakyan. Tinawagan niya ang maintenance ng sasakyan at sinabi na malapit siya sa isang malaking puno. Maging ang tangang si Do-hoon ay sumama sa kanya sa pag-aalipusta sa maintenance team dahil hindi nila ito mahanap. Dahil sa takot na mahuli sa oras, pinilit niya itong mag-isip ng paraan. Hindi alam ni Hana kung saan siya nakakuha ng motorsiklo at pinasakay niya ito. Dahil sa unang pagkakataon na sumakay sa motorsiklo, natakot si Do-hoon. Nang makita ito, sinabi niya sa kanyang yakapin ang kanyang baywang para makapag-accelerate siya. Sa pagkakataong ito, napansin ng investigative team na ang babae kanina ay papunta sa opisina ng direktor at agad nilang pinaalalahanan si Jin Hyuk na mabilis na lumabas. Sa kabutihang palad, nakita ng babae si Jin Hyuk na umiinom ng kape sa waiting area, kaya matagumpay na hindi siya nahuli. Sa pagkakataong iyon, matagumpay na rin siyang nakapasok sa computer. Sa sandaling ito, nakipagkita na rin si Do-hoon sa kanyang ama at nag-away na naman silang dalawa. Nang hilingin ng ama na ibalik ang painting sa artist, hiniling niya kay Hana na ibalot ito, ngunit labag ito sa mga regulasyon dahil binili na ng kumpanya ang painting. Humingi si Hana ng paumanhin at hindi niya ito magagawa at lumabas siya. Sa loob, ipinagtanggol pa rin ni Do-hoon si Hana at hiniling na huwag siyang sisihin ng ama. Bukod pa rito, ayaw din niyang kontrolin ang kanyang sarili sa paggawa ng mga bagay na hindi niya gusto. Nang umalis siya, lalo siyang naniwala na gusto siya ni Hana ng totoo. Ngunit sa totoo lang, ang taong gusto niya ay naghihintay na sa labas para sabay silang umuwi. Kinabukasan, dinala ni Jin Hyuk si Hana sa isang templo para sa seremonya ng alaala ng isang kasamahan. Dito, nalaman ni Hana ang tungkol sa paghihiwalay nila ni Yoon-seo. Naghiwalay silang dalawa nang hindi inaasahan nang umalis si Yoon-seo nang walang paalam. Sa sandaling ito, dumating si Yoon-seo para bumisita. Nang makita niya si Hana doon, nagalit siya at ayaw niyang dalhin siya ni Jin Hyuk. Aksidenteng nabunyag ang ilang bagay tungkol sa pagkamatay ng kanilang senior na si Sumin. Nagmamadali siyang sumunod kay Yoon-seo at dumaan kay Hana dahil wala na siyang oras para magsalita. Iniwanan na lang siya ni Jin Hyuk doon at sumakay sa kotse kasama si Yoon-seo. Sinabi ni Yoon-seo na si Sumin ang kumuha ng baril niya at nag-isa siyang hinanap ang kriminal. Para malaman lang ni Jin Hyuk ang balita na gusto niyang isuko ang lahat para makahanap ng hustisya para kay Sumin, sinadya ni Seo na huwag sabihin ito dahil ayaw niyang masayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Para lang maghanap ng walang katapusang bagay, nag-drive siya para dalhin siya pabalik sa punong tanggapan para masabi ni Yoon-seo ang katotohanan, ngunit pagkatapos sabihin ito, wala na ang tao. Si Jin Hyuk ay kalmadong huminto sa kotse at pareho silang walang magawa upang ilantad ang kaso. Pagsapit ng gabi, naghintay si Hana sa templo hanggang sa makauwi siya, ngunit pag-uwi niya ay nakilala niya si Yoon-seo at gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanilang nakaraan. Ngunit sinabi ni Yoon-seo na hindi na kailangang malaman dahil kahit malaman mo pa, hindi ka nito matutulungan. Naasar si Hana sa kabilang panig at buong tapang na tinapakan ang sapatos ni Yoon-seo. Ngunit natatakot siyang baka saktan siya ni Yoon-seo tulad ng dati, kaya humingi siya ng tawad at mabilis na tumakbo palayo. Pagkalipas ng ilang minuto, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanya. Pagdating, nakita ni Hana na lasing siya sa mesa, dinala niya siya sa kanyang bahay, at galit na sinabi sa kanya na naghintay lang siya sa kanya ng 3 oras. Si Jin Hyuk ay humingi lamang ng tawad sa kanya at humingi ng oras. Kapag kumalma na siya, sasabihin niya sa kanya ang lahat. Kinabukasan, habang papasok, sabik na naghanda si Hana ng gamot sa hangover na balak niyang ibigay kay Jin Hyuk, ngunit sa kasamaang lad ay inagaw ito ni Do-hoon at ininom ang kalahati ng bote. Dahil lasing din siya kahapon, mabilis na inagaw ni Hana ang bote na sobrang galit na hindi niya masabi. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Jin Hyuk para inumin. Napansin niya na tila may naunang uminom nito, ngunit nakita niya ang sigasig niya. Hindi siya nag-atubili na tanggapin ito. Pagkatapos ay sinimulan nilang sundan si Do-hoon upang makakuha ng trabaho para sa art gallery. Dagdag pa, pinilit ni Do-hoon si Jin Hyuk na matuto ng maraming mahirap na kasanayan. Sa oras ng tanghalian, gusto ni
Dohon na samahan siya ni Hana para sa ilang trabaho. Ngunit gusto ni Hana na maglaan ng oras upang magtanghalian kasama si Jin Hyuk. Matapos ang matagal na pagtatalo, nakatanggap si Jin Hyuk ng tawag sa telepono. Siya ay tila nagmamadali at sinabi lamang na mayroon siyang ilang trabaho sa bahay at kailangan niyang umalis muna. Pagka-uwi ni Jin Hyuk sa punong tanggapan, nakita niya si Yoon Seo na inilalantad ang lahat sa harap ng pinuno at deputy director. Nang malaman ng pinuno na itinago ni Yoon Seo ang isang mahalagang bagay sa lahat, galit na galit siyang sinampal siya at ang deputy director. Labis siyang nabalisa na itinanila ang pagkamatay ng kanilang kasamahan sa likod niya. Sa panig naman ni Yoon Seo, matapos aminin ang kanyang mga kasalanan, tinanggap niya ang lahat ng parusa upang ang kanyang kaluluwa ay hindi na makaramdam ng guilt. Dinala siya ni Dohon upang mamili ng mga damit na hindi maintindihan ni Hana na ito ang kanyang trabaho. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap si Dohon ng tawag sa telepono. Nagsimulang mag-ingat si Hana dahil sa testimonya ni Junbae. Nagkita sila ni Dohon noong araw na iyon para bigyan siya ng telepono para sa pribadong komunikasyon. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Dohon na magmaneho sa ibang lugar upang masuri niya ang mga gamit. Ngunit nang ang mga kalakal ay nasa harap na niya, hindi niya ito ginalaw at ipinasa ito kay Hana upang suriin. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap si Dohon ng tawag sa telepono. Ayaw niyang marinig ito ni Hana, kaya sinadya niyang magtago sa isang bodega para makinig. Pagkatapos sandan siya ni Hana sa loob ng ilang sandali, nawala pa rin siya. Nang matapos siyang makinig sa telepono, may pumasok sa bodega para mag-imbak ng mga bagay at nagtago si Dohon. Ngunit sa kasamaang palad, kinandado din ng taong iyon ang pinto mula sa labas, kaya hindi siya makaalis kahit na sinubukan niya ang lahat ng paraan hanggang sa bumagsak siya sa sahig ng walang magawa. Sa sasakyan, nakita pa rin ni Hana ang wallet at telepono ni Dohon, ngunit hindi niya alam kung saan siya hahanapin, kaya tinawagan niya si Jin Hyuk upang sabihin ang lahat. Nagtaka siya kung may itinatago siya sa kanya, ngunit walang sinabi si Jin Hyuk. Pinalakas lang niya ang kanyang loob at sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Hana si Dohon na nakakulong sa bodega at nang makita niya siya, tila nakakita siya ng kaligtasan. Nagmamadali siyang tumakbo palabas at sa gabi, nakilala ni Jin Hyuk ang pinuno. Pinaalalahanan siya ng pinuno na oras na para bitawan ang nakaraan. Pagkatapos, nang makabalik siya sa bahay, nakita niya si Hana at ang lahat na nag-aaway dahil itinapon ni Dohon ang telepono, kaya hindi na nila mahanap ang impormasyon. Nang makita na nag-aaway na ang grupo, tinipon ni Jin Hyuk ang lahat at sinimulan ang pagsasanay sa martial arts. Gayunpaman, nang makita nilang lumabas siya na nakasuot ng maayos na damit, lahat ay nagsimulang mag-alala. Ang bawat isa ay nagbigay ng iba't-ibang dahilan upang hindi mag-ensayo sa kanya, ngunit hindi pinatawad ni Jin Hyuk ang sinuman sa mga dahilan na iyon. Sinimulan niyang patumbahin ang bawat isa sa sahig. Sina Jaemin at Hana ang mga unang biktima na sinundan ng kanilang senior. Dahil buntis si Jaemin, kailangan ni Jin Hyuk na magpapalit sa kanya. Kaya di ang tatlo pa ay nagsanib puwersa upang labanan si Jin Hyuk. Ngunit sa huli, silang lahat ay natalo niya. Nang makabalik si Yoon Seo, tumigil ang lahat at nagpunta silang lahat upang kumain ng magkasama. Ang bawat isa ay nagpahayag ng kanilang mga damdamin. Si Yoon Seo at Hana ay nag-toast na isinasantabi ang kanilang mga personal na bagay. Humingi ng tulong si Yoon Seo sa lahat sa panahong ito. Sa gabing iyon, gusto talaga ni Hana na malaman kung ano ang itinago niya sa kanya noong nakaraan. Ngunit si Jin Hyuk ay hindi pa handa na sabihin kay Hana. Galit ang tumalikod at nabasag ang baso sa mesa. Bagaman galit sila sa isa't-isa, nag-aalala pa rin siya kung nasaktan siya. Kinabukasan, lumitaw si Yoon Seo sa harap ng dalawa na may ganap na naibang ugali kaysa sa karaniwan. Tila nabawi na niya ang kanyang sigla para magtrabaho. Habang dinadala sila sa trabaho, sinadya ni Yoon Seo na banggitin ang kanyang nakaraan kasama si Jin Hyuk. Ngunit tila hindi na siya interesado na ikinatuwa ni Hana. Bago pumasok sa trabaho, nagulat ang tatlo nang makilala nila si Dohon at nang makita si Yoon Seo, naging usyoso si Dohon. Sa kanilang unang pagkikita, napansin na ni Dohon si Yoon Seo at tinanong niya si Hana tungkol sa kanya. Muli, gumawa ng kwento si Hana at sinabing walang trabaho si Yoon Seo. Ngunit dahil mayaman ang pamilya niya, hindi siya nag-aalala at sapat na ang mag-enjoy. Naging usyoso si Dohon at hiniling kay Hana na mag-schedule ng dinner date kasama si Yoon Seo. Gayunpaman, sa hapunan, madalas niyang banggitin si Hana na ikinagulat ni Yoon Seo. Sa kabilang banda, si Jin Hyuk at siya ay nanonood ng pag-uusap. Naramdaman ni Hana na tila hindi nasisiyahan si Dohon kay Yoon Seo. Nakita ni Jin Hyuk na naunawaan niya ang mukha ni Dohon na tila medyo nagagalit. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Yoon Seo kasama si Jin Hyuk at sinamantala niya ang pagkakataon na sila lang ang dalawa, buong tapang na gusto niyang muling magsimula ng kanilang nakaraang relasyon. Niyakap siya ni Yoon Seo mula sa likuran. Nagkataon na dumaan si Hana at nakita sila. Gayunpaman, hindi siya lumapit para hulihin sila, ngunit umalis. Sa pagkakataong ito, tinanggihan din ni Jin Hyuk ang damdamin ni Yoon Seo at umalis. Tinawagan ni Dohon si Hana para magtanong tungkol sa relasyon sa pagitan ni Hana at Yoon Seo. Pinaalalahanan niya siya na huwag makihalubilo ng husto kay Yoon Seo. Dahil sinabi ni Yoon Seo ang masamang bagay tungkol kay Hana, naramdaman ni Hana na nagmamalasakit pa rin sa kanya ang direktor. Kinabukasan sa kumpanya, mayroong isang reporter na nag-interview kay Dohon. Ngunit nagtanong siya tungkol sa paglipat ng art gallery sa social center. Alam ni Dohon na pinipilit siya ng kanyang ama. Gayunpaman, kalmado pa rin siyang sumagot. Nang mag-isa na lang siya, inilabas
Inilabas niya ang kanyang galit at pumasok si Hana at nakita ang lahat ng bagay na nakakalat sa sahig. Naunawaan niya kung ano ang nangyari. Sinabi niya kay Hana na huminto sa paggawa ng kanyang ginagawa at sumama sa kanya sa labas at sa kotse upang mabawasan ang kanyang galit. Nagtanong siya tungkol sa ibang bagay. Sinabi ni Do-hoon na ang kanyang pamantayan ay simple lang, na gusto niya ang isang simpleng babae na makakasama niya, na makakalimutan niya ang lahat at tatawa buong araw. Sa mga bagay na iyon lang, wala pa siyang nakikitang angkop na tao. Sa puntong ito, nagsimulang magpulong muli ang pangkat ni Jin Hyo. Matapos ang masusing pagsusuri, hindi pa rin nila mapapasok ang pangunahing silid ni Do-hoon. Kaya nagsimula na silang maghati ng trabaho. Sinamantala nila ang araw ng kumperensya upang makapasok at maghanap, at sa gabi, habang nagmamaneho pa uwi si Hana, nagkataon siyang nakasalubong sina Jin Hyuk at Yoon Seo na magkasama. Nagkita silang apat sa isang awkward na sitwasyon. Hindi nakalimutan ni Yoon Seo na mang-asa. Tila masyadong nag-aalala si Do-hoon sa kanyang sekretarya. Pagkatapos, inanyayahan ni Do-hoon ang lahat na uminom ng tsaa. Ngunit sa pag-uusap, sina Hana at Yoon Seo ang madalas na nagpaparinigan. Maging ang dalawang lalaki sa tabi nila ay hindi nangahas na magsalita. Kinabukasan, matagumpay na nakapasok ang mga miyembro sa eksibisyon. Nakita ni Hana ang direktor na nakikipag-usap sa isang babae. Pagkatapos ay lumipat silang dalawa sa ibang lugar. Nagduda si Hana kaya sinundan niya si Do-hoon at narinig niyang tila humihingi sa kanya ng pera ang kabilang panig. Kung wala ang 400,000 dolyar, hindi nila dadalhin ang mga kalakal. Sa oras na ito, nakikipag-ugnayan ang investigating team kay Jin Hyo. Napagtanto niya na nasa panganib si Hana kaya nagmamadali siyang tumakbo upang hanapin siya. Sa kabilang banda, nakarinig si Do-hoon ng ingay kaya lumapit siya sa kinaroroonan niya para tingnan. Sa kabutihang palad, nakita ni Jin Hyuk mula sa itaas nagtatago siya sa likod ng pader. Kasanayan siyang ipinaalala sa kanya na magtago kay Do-hoon. Kaya pareho silang umikot para magtago sa kabilang panig. Sa kabutihang palad, walang baka si Hana. Pagkatapos bumalik sa eksibisyon, sinaway siya ni Do-hoon dahil sa pag-alis sa halip na manatili roon. Gumawa si Hana ng dahilan na sumasakit ang tiyan niya. Sa kabilang banda, sinaway din si Jin Hyuk ng kanyang manager dahil sa pag-alis sa trabaho. Walang duda si Do-hoon na ang magkapatid ay magkamukha. Pareho silang kumain ng kung ano at nagkaroon ng sakit sa tiyan at umalis sa trabaho. Sa puntong ito, sina Yoon Seo at Jaemin ay nakapasok sa bahay ni Do-hoon. Nakakita sila ng isang maleta na katulad ng isa na kinuha niya noon. Ngunit nang buksan nila ito, walang laman sa loob. Biglang may emergency alarm. Inanunsya ni Jaemin na pauwi na si Do-hoon at nagsisimula ng pumasok. Agad silang nagtago sa isang sulok. Sa oras na ito, nalaman ni Hana na umuwi ang direktor. Sa isang emergency na sitwasyon, mabilis siyang nakahanap ng dahilan. Sinabi niyang gusto niyang makita siya para mag-usap tungkol sa isang mahalagang bagay. Para lumabas si Do-hoon at makatakas sina Yoon Seo at Jaemin. Ngunit nang magkita sila, naghintay si Do-hoon sa gusto niyang sabihin. Ngunit hindi alam ni Hana kung ano ang sasabihin sa kanya. Pagkatapos ay uminom sila ng magkasama. Habang umiinom si Do-hoon, nagkwento siya ng matanto niya na napakasama ng kanyang pagkatao. Nang masangkot na siya sa masasamang bagay, wala na siyang pagkakataong makabalik. Sa panahong iyon, sina Yoon Seo at Jin Hyuk ay nakaupo sa kotse at nagmamanman. Sinasadya ni Yoon Seo na ipakita sa kanya ang espesyal na damdamin ni Do-hoon para kay Hana. Nang makauwi siya, nagtanong si Yoon Seo kay Hana ng isang tanong upang makita ni Jin Hyuk ang katotohanan. Tinanong ni Yoon Seo si Hana kung may nararamdaman ba siya kay Do-hoon. Agad itong itinanggi ni Hana. Ngunit naramdaman niya na tila hindi masamang tao si Do-hoon. Dahil hindi pa niya nakikita na sinasaktan niya ang sinuman. Pagkarinig nito, hindi na nakapagpigil si Jin Hyuk. Paanong magiging mabuting tao ang isang drug trafficker? Sinigawan niya siya at umalis. Nang hinabol siya ni Hana upang magpaliwanag, ayaw makinig ni Jin Hyuk. Kinabukasan, pumasok si Do-hoon sa trabaho at nakita si Hana na may malungkot na mukha. Mabilis siyang hulaan na marahil ay mayroon siyang mahirap na sasabihin sa kanya, kaya ganoon ang kanyang mukha. Bukod pa rito, nakita niya lang si Jin Hyuk. Tinanong ni Do-hoon kung ano ang gusto ni Hana. Alam ni Jin Hyuk ang kanyang intensyon, kaya sinadya niyang sabihin ang kabaligtaran ng lahat ng gusto niya. Pagkatapos, tumayo si Hana at nag-iisa na humihinga ng sariwang hangin nang dumating si Jin Hyuk. Nagpaalam siya dahil iyon ang kanyang huling araw sa trabaho. Nagalit siya dahil lagi niyang binabanggit ang trabaho. Naramdaman niya na tila masyado siyang umasa sa kanya, kaya nabigo siya at umalis. Habang naghahanda siyang umalis, nakita ni Jin Hyuk na dinadala siya ni Do-hoon sa isang lugar. Mabilis siyang nagmaneho para sundan sila. Nakita niya si Do-hoon na sinusubukang hilahin siya papunta sa isang restoran. Dahil sa lugar na ito, dati siyang dinaya rito. Sa takot na baka makilala siya ng may-ari, buong pagkain niya ay tinatakpan niya ang kanyang mukha gamit ang isang panyo. Hinulaan ni Do-hoon na marahil ay binitawan siya rito. Agad niya itong tinanggihan. Hindi niya inaasahan na nang tanggalin niya ang panyo, nakilala siya ng may-ari. Hindi alam kung ano ang gagawin, umiyak siya ng malakas. Kinailangan siyang ilabas ni Do-hoon. Nagalit siya, iniisip na mahal pa rin ni Hana ang kanyang dating pag-ibig. Ngunit pagkatapos, nang hindi niya na maitago ito, direkta niyang sinabi na gusto niya si Hana. Samantala, si Jin Hyuk na nagtatago sa likod ng kotse ay narinig ang lahat. Si Hana ay lubos na nabigla, hindi inaasahan na magsasabi si Do-hoon na gusto niya siya. Samantala, si Do-hoon ay patuloy na nahihiya pagkatapos ng kanyang sinabi. Kinuha niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang umamin sa kanya. Sa kotse, naisip ni Hana na gumawa siya ng isang bagay na masama at pinarusahan siya ng ganito. Kaya habang kumakain siya kasama niya, patuloy niyang sinasabi sa kanya na huwag siyang gustuhin.
pagkain. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Do-hoon ang kahulugan ng pangungusap na iyon. Kaya naisip niya na iniiwasan siya ni Hana. Pinatunayan niya na sa hinaharap at tutunayan niya sa kanya hanggang sa kaibuturan. Nang ihatid niya siya pauwi, nag-alangan si Jin Hyuk tungkol sa relasyon nila ni Do-hoon na tila malapit. Hindi rin nagpatalo si Hana. Pinaalalahanan siya na madalas din silang magkasama ni Yoon-seo. Kinabukasan, habang papasok, nahuli ni Hana si Do-hoon na palihim na gumagawa ng isang bagay. Pagkatapos niyang bumalik sa kanyang desk, nakita niya ang isang kahon ng regalo na inihanda niya sa mesa. Nang sabik ang lahat sa grupo sa pag-asa na mayroong mamahaling bagay sa loob. Kaya binuksan niya ito at nakita niya ang mga premixed coffee packets. Dahil narinig niyang sinabi niya na gusto niya ito, hindi niya inaasahan na ibibigay niya talaga ito. May kasama itong isang napaka-cheesy na sulat kamay. Sa oras na ito, ipinagmamalaki ni Do-hoon ang kanyang regalo. Iniisip na magiging masaya si Hana. Pagkatapos ay pumasok siya na may malamig na mukha, kasama ang ulat ng schedule ngayon. Sa tanghali, nag-text si Jin Hyuk kay Hana at inanyayahan siyang magtanghalian upang makipagbati. Habang siya ay nasasabik na makipagkita sa kanyang kasintahan, biglang bumalik si Do-hoon. Nang malaman niyang pupunta siya para magtanghalian kasama si Jin Hyuk, iginiit niyang sumama. Nang makita na tila ayaw siyang isama ni Hana, sinabi ni Do-hoon na magugutom siya para makita niya. Sa huli, kailangan siyang isama ni Hana. Nakita ni Do-hoon na dinidikitan ni Hana si Jin Hyuk. Binuksan din niya ang kanyang bibig para humingi ng pagkain. Nakita ni Jin Hyuk ang kanyang pangit na mukha, kaya sinadya niyang kumuha ng maraming isda na may maraming wasabi. Agad na nabulunan si Do-hoon. Pagkatapos ng tanghalian, binigyan ni Do-hoon si Jin Hyuk ng isang tumpok ng pera. Iniisip na wala pa rin siyang trabaho. Ngunit tumanggi si Jin Hyuk na nagpahiwatig kay Do-hoon na mayroon siyang napakataas na ego. Alam ni Jin Hyuk na may gusto si Do-hoon kay Hana, kaya pinayuhan niya siya. Tinamaan niya ang kanyang kahinaan. Sinabi niya kung gusto niya talaga si Hana, kailangan niyang sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang sarili. Ngunit iyon ay isang bagay na hindi magagawa ni Do-hoon. Pag-alis niya, gusto ni Jin Hyuk na makipag-usap ng mag-isa kay Hana. Ngunit hindi pumayag si Do-hoon. Iginik niya na kailangan siyang sumama sa kanya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sumakay sa kotse. Nakita ni Do-hoon na patuloy na lumingon si Hana. Automatiko niyang pinihit ang kanyang ulo dahil ayaw niyang tumingin siya sa ibang lalaki bukod sa kanya. Habang sina Hana at Do-hoon ay papunta sa kumpanya upang maghanda para sa pulong, isang babae ang lumabas at nabangga siya. Pareho silang nawala ng balanse at nahulog sa hagdan. Sinubukan nilang magkapitan ng kamay upang mahila niya siya. Ngunit sa huli, binitawan pa rin nila. Bumagsak si Do-hoon sa lupa na ikinagulat niya. Ngunit nang makabalik siya sa kanyang sarili, ang una niyang inaalala ay ang kanyang kaligtasan. Sinisi niya si Hana na maging maingat sa paglalakad mula ngayon. Samantalang siya mismo ang nahulog. Dahil sa matinding pagbagsak, kinailangan siyang dalhin sa ospital. Matapos siyang suriin ng doktor, nakita niyang patuloy siyang nagrereklamo ng sakit, kaya hiniling niyang bigyan siya ng painkiller. Sa pagkarinig ng painkiller, lalong natakot si Do-hoon at mabilis na humingi ng tulong kay Hana. Sa bahay, pinanood ni Jin Hyuk ang video clip ng pagbagsak ni Hana. Natuklasan niya na ang babaeng lumitaw doon ay ang parehong babae na pumunta para hanapin si Do-hoon sa eksibisyon. Nang tinulungan niya si Do-hoon na umupo sa upuan habang binabayaran niya ang bayad sa pagkonsulta. Muling lumitaw ang estrangherong babae at pinaalalahanan si Do-hoon na bayaran ang 400,000 dolyar sa tamang oras. Kung hindi, magkakaroon ng masamang wakas si Hana. Nang ihatid siya ni Hana at ng driver sa bahay, akala niya ay aalis na sila, ngunit pinigilan siya ni Do-hoon na pinilit siyang isama siya sa loob. Dahil sa pagod sa pagtakbo buong araw, nakatulog si Hana nang hindi niya namamalayan. Sa kabilang banda, si Jin Hyuk ay nagmamadaling hanapin siya, ngunit pinigilan siya ni Yoon-seo dahil kung siya ay nagmamadali, ang lahat ay malalantad. Tumawag na lang siya kay Hana ngunit si Do-hoon ang sumagot sa telepono. Nagtaka si Jin Hyuk kung bakit si Do-hoon ang sumagot sa telepono. Kalmado siyang sumagot na natutulog siya sa kanyang bahay at tiniyak na hindi siya madaling lapitan. Pagkagising niya, naghanda si Do-hoon ng isang mesa na puno ng pagkain na niluto niya mismo. Ngunit tila ito ang kanyang unang pagkakataon na magluto, kaya walang pagkain na naglakas loob si Hana na kainin. Ibinuhos niya ang lahat sa kanyang bibig para maramdaman niya ito mismo. Sa gabi, inihatid pa siya ni Do-hoon pauwi. Maingat niyang pinayuhan siya na tila isa siyang bata na natatakot na mawala. Pagkasakay niya sa kotse, tinawagan siya ni Yoon-seo. Pumunta si Hana sa isang bar at nakita si Yoon-seo na nakahiga sa mesa. Lasing siyang ikinumpara ang sarili niya sa lahat ng bagay. Ngunit nakuha ni Hana ang puso ng dalawang lalaki. Sa oras na ito, lumabas din si Jin Hyuk mula sa banyo at nakita siya rito. Sa kotse, sinabi niya na handa na siyang sabihin sa kanya ang lahat. Nang mag-isa na lang sila, inamin ni Jin Hyuk na gusto niyang bumalik para magbayad kay Yoon-seo. Ngunit dahil kay Hana, ayaw niya siyang iwanan. Sa simpleng pagkarinig nito, nakaramdam si Hana ng kaunting katiwasayan. Kinabukasan, ipinagbili ni Do-hoon ang lahat ng kanyang paboritong painting. Bagaman napansin ni Hana na hindi siya masaya, sinabi niya sa kanya na kung ayaw niyang gawin ito, huwag niyang gawin. Ngunit ito ay isang bagay na hindi niya maiiwasan. Ang intelligence agency ay natuklasan na si Do-hoon ay nakikipagpalitan ng pera sa ibang partido. Kaya sina Jin Hyuk at Yoon-seo ay sumakay sa kotse upang subaybayan siya. Nakita nila na dinala ni Do-hoon ang pera upang makipagtransaksyon sa babae noon. Pagkatapos, tinawag niya si Hana sa kanyang mesa para uminom
hanggang sa siya ay malasing. Kinailangan niyang tulungan siya ng driver na makapasok sa bahay. Habang sa labas, ang kotse ni Jin Hyuk ay nakaparada hindi kalayuan. Matapos niyang dalhin si Do-hoon sa silid, biglang hiniling ni Yoon Seo sa kanya na maghanap ng isang ligtas doon upang mahanap ang kanyang ebidensya ng krimen. Ngunit ito ay isang pagsubok lamang upang patunayan kung may siyang damdamin para kay Do-hoon. Kung hindi niya ito gagawin, mapapatunayan na mayroon si Hana ng mga pribadong damdamin para sa kanya. Alam ni Hana na hindi siya maaaring sumuway, kaya naghanap siya sa paligid. Sa sandaling ito, nagising si Do-hoon at nakita siya. Hindi sumasang-ayon si Jin Hyuk sa pamamaraan ni Yoon Seo dahil ito ay masyadong mapanganib. Agad niyang pinaalalahanan si Hana na umalis kaagad sa lugar. Tumanggap si Hana ng utos kaya nagpanggap siyang kumuha ng kumot mula sa aparador at inilagay ito kay Do-hoon. Pagkatapos ay lumabas siya sa kotse at sumama sa lahat para kumain. Sa hapunan, tila hindi pa nasiyahan si Yoon Seo. Hindi siya naniniwala na walang pribadong damdamin si Hana para kay Do-hoon. Nakita niya na hindi pa rin siya naniniwala sa kanya. Sinabi ni Hana ang totoo na na-discover niyang gising si Do-hoon, kaya mabilis niyang kinuha ang kumot at inilagay sa kanya. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-away silang dalawa na walang sinuman ang nais maniwala sa isa't isa. Kinabukasan, personal na inihanda ni Jin Hyuk ang almusal para sa kanya, hindi na iba kay Do-hoon. Ito ang kanyang unang pagkakataon na magluto, at si Hana ay hindi pa rin kampante habang nasa tabi pa rin si Yoon Seo. Pinatunayan ni Jin Hyuk sa kanya na kung wala si Hana, hindi siya makakabalik kay Yoon Seo. Nagkataon na narinig ito ni Yoon Seo mula sa likuran. Habang naghahanda siyang ihatid siya sa trabaho. Nang bumaba na si Do-hoon para sunduin siya, laking gulat ng dalawa. Higit pa rito, pinakiusapan niya si Jin Hyuk na bantayan si Hana. Kung may makita siyang kakaibang babae na sumusunod sa kanya, sabihin sa kanya. Bukod pa rito, nakita niya si Jin Hyuk na nakasuot ng formal na damit bilang isang taong walang trabaho. Hindi napigilan ni Do-hoon na makiramay at sinabing susubukan niyang tulungan siya kung gusto niya. Pagkatapos ay sinadya niyang ipatong ang ulo ni Hana sa kanyang balikat sa kotse at lihim na hinawakan ang kanyang kamay habang siya ay natutulog. Lihim niyang sinabi na kung siya ay mas maganda, marahil ay matagal na siyang umibig. Ang investigating team ay nakarinig na si Do-hoon ay nagbigay ng impormasyon sa chief na sinasabi sa kanya na dagdagan ang seguridad at mga kamera sa lahat ng dako. Kaya pinayuhan niya si Hana na magtanong kung ano ang nangyayari. Kaya dinala niya ang bote ng tubig sa pinuno at sinubukan siyang tanungin. Ngunit bago pa man niya magawa ang anuman, lumabas si Do-hoon. At hindi siya masaya na nakita niya si Hana na nagbibigay ng tubig sa iba. Kaya dinala niya siya sa art gallery at sinabi sa kanya na gumuhit ng isang larawan para sa kanya. Kung maganda ang pagkakaguhit niya, bibigyan niya siya ng isang malaking reward. Napilitan siyang umupo at gumuhit kahit na hindi pa siya nakapag-aral ng anumang art class. Nang mapagtanto niya na ang larawan ay gumuhit sa kanya, hindi niya matanggap na siya ay kasing pangit nito. Sa huli, umamin si Hana na hindi niya talaga gusto ang direktor dahil hindi niya makayanan ang pagmamahal na ibinibigay niya sa kanya. Ngunit hindi pa rin naniwala si Do-hoon na nagsasabi siya ng totoo. Kahit na nagtatago siya, mahahanap pa rin siya. Ano man ang sabihin ni No Seon-jum, inakala pa rin ni Kang Gun-woo na nahihiya lang siya, kaya patuloy siyang nanligaw. Hindi na makapagpanggap si No Seon-jum, kaya dali-dali siyang umalis, hanggang sa pag-uwi niya at naghihintay siya kay Jung Da-kyum. Ngunit si Jung Da-kyum ay lumabas para kumain kasama si Eun Soo-jung. Habang naghihintay ng text ni Jung Da-kyum, nakatanggap siya ng text mula kay Kang Gun-woo na nagsasabing nasa tapat siya ng bahay niya. Nagmamadaling bumaba si No Seon-jum at tinanong siya kung may kailangan siya. Sinabi ni Kang Gun-woo na may gusto siyang ipakita sa kanya, kaya pilit niya itong hinila patungo sa kotse. Sakto namang dumating sina Jung Da-kyum at Eun Soo-jung at nakita sila. Hindi napigilan ni Jung Da-kyum ang kanyang emosyon, kaya dali-dali siyang tumakbo. Kinuha ang kamay ni No Seon-jum at hinila siya sa kanyang tabi. Galit na sinuntok niya si Kang Gun-woo at bumagsak ito. Dahil takot na mabubuking, pinaalalahanan ni Eun Soo-jung si Jung Da-kyum na kapatid pa rin siya ni No Seon-jum sa ngayon. Pinaalalahanan niya itong huwag maging padalos-dalos. Sa kabilang banda, dali-daling tinulungan ni No Seon-jum si Kang Gun-woo na bumangon at dinala siya sa kanyang sasakyan. Dahil kakasuntok lang sa kanya, galit pa rin si Kang Gun-woo. Ngunit dahil kapatid siya ni No Seon-jum, wala siyang magawa. Dahil nakarinig siya ng mga kakaibang sinabi ni No Seon-jum sa hapon, namili si Kang Gun-woo ng maraming damit para ibigay kay No Seon-jum dahil gusto niyang makita ang ngiti nito. Ang pagiging alalahanin niya sa kanya ay biglang nagpaiba sa isip ni No Seon-jum. Nakonsensya siya dahil niloloko niya ito. Kaya nang makauwi siya at nakita si Eun Soo-jung, sinabi ni No Seon-jum na gusto na niyang umatras at hindi na niya gustong lokohin pa si Kang Gun-woo. Hinila siya ni Eun Soo-jung sa silid at ipinakita kay No Seon-jum ang mga kasamahan niya na nagtatrabaho araw at gabi. Nagtatrabaho sila para lang mahuli sina No Seon-jum at Kang Gun-woo. Pero gusto niyang sumuko dahil sa mga walang kwentang iniisip niya. Sinubukan ni Eun Soo-jung na paalalahanan si No Seon-jum na pag-isipan itong mabuti dahil ito ang pagkakataon niya na magtrabaho para masuportahan ang kanyang pamilya. At saka, nasa likod niya si Jung Da-kyum. Kung matapos ang kaso, halos imposible na makita muli si Kang Gun-woo sa daan. Kaya hindi siya kailangang mag-alala. Umuwi si No Seon-jum at nakita ang nanay niya at ang hepe na umiinom ng alak. Napansin niya na mas naging malapit na ang dalawa kaysa dati. Alam na nagsisikap ang anak niya na magtrabaho para mabayaran ang hulog sa bahay. Mas lalo siyang naawa kay No Seon-jum. Kinabukasan, sinundo siya ni Jung Da-kyum para pumasok sa trabaho. Bago umalis, hiniling niya na ibalik niya lahat ng damit na binili ni Kang Gun-woo. Banta niya na kung hindi, papasakay niya ito ng bus.
bus. Nang marinig ang salitang bus, nagpout si No Sunjum. Pati ang matigas na tulad niya ay sumuko sa kanyang pagiging cute. Hindi pa doon nagtatapos, pagkakita pa lang kay Kang Gunwoo sa opisina. Nainis siya dahil sinundo niya ito pero umalis na siya. Nakita niyang isinasauli ni No Sunjum ang mga damit sa kanya. Hindi naging masaya si Kang Gunwoo kaya sinabi niya kung hindi niya tatanggapin ang mga damit, dalhin niya ang mga ito at ibalik ang pera sa kanya nang hindi man lang ibinibigay ang resibo ng mga damit. Bukod pa riyan, sa oras ng trabaho ay pinilit niya pa siyang magtimpla ng kape na angkop sa kanyang mood at pinaglinis niya pa siya ng sahig. Habang nililinis ni No Sunjum ang sahig, nakasimangot siya dahil hindi niya inakala na ganoon ang pakikitungo ni Kang Gunwoo sa taong gusto niya. Sa oras na ito, sa headquarters, natuklasan ng grupo ni Jung Takyum ang isang kakaibang transaction code. Pagkatapos ng pagsusuri, natukoy nila na magkakaroon ng transaksyon si Kang Gunwoo sa Incheon. Dali-dali pinagsama-sama ni Uhun Sujung ang lahat para mag-ambush nang hindi humihingi ng pahintulot sa mga nakatataas. Samantala, galit na lumabas si Kang Gunwoo nang hindi nagsasalita kay No Sunjum. Habang hindi niya alam kung ano ang gagawin, lumapit muli kay No Sunjum ang babaeng nakita niya dati at sinabing gusto siyang makita ng direktor sa paradahan. Sumunod si No Sunjum, ngunit sa kalagitnaan ng daan, napagtanto niya na ito ang babaeng lumapit kay Kang Gunwoo sa eksibisyon. Mabilis niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ng babae, ngunit sinunggaban din siya ng babae. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagbawi, matagumpay na nakatakas si No Sunjum. Ngunit habang nagtatago, hindi niya namalaya na nahulog ang kanyang tracking device sa lupa. Sa oras na ito, ang nakatatandang kasamahan lang ang naiwan sa silid para magbantay. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kaya inireport niya ang lahat sa hepe. Sa oras na ito, nakahanda na ang grupo ni Jung Takyum para sa operasyon. Pagkatapos magmasid, tumakbo ang buong grupo at pinalibutan ang grupo ng mga taong naglilipat ng mga kahon. Gayunpaman, nang tingnan nila ang loob, wala itong laman. Frustrated si Jung Takyum nang malaman na niloko sila. Sa kabilang banda, nakita ni Kang Gunwoo mula sa kotse na pumasok ang babaeng nakita niya dati sa kanyang sasakyan. Dahan-dahang lumabas si No Sunjum na parang may hinahanap. Nakita niya na nagmamaneho ang babae patungo kay No Sunjum. Natakot siyang baka may mangyari kay No Sunjum, kaya dali-dali siyang lumabas para pigilan siya. Ngunit dumaan lang ang kotse niya sa gilid nila, at si Kang Gunwoo ay nakahandusay sa kalsada. Dahil masakit ang pagkahulog, inalalayan siya ni No Sunjum pauwi. Pagkalabas niya pa lang ng gate, nabangga niya si Kim Young-hee. Natakot si No Sunjum na baka makilala siya nito, kaya humarap siya at nagpanggap na niyakap siya para takpan ang kanyang mukha. Sinabi niya na nabangga niya ang isang matanda at natakot siyang magkaroon ng problema. Nang makita ni Kang Gunwoo na pinuntahan siya ni Kim Young-hee, hindi niya inaasahan na gagawin nila ang lahat para mahanap siya. Pagkaalis ni Kim Young-hee, sinabi ni Kang Gunwoo kay No Sunjum na umuwi at maingat. Paglabas niya sa kalsada, nakita niya ang kotse ni Jung Takyum na paparating. Nagtanong si No Sunjum na may galit dahil katatagpo lang niya kay Kim Young-hee. Sinabi niya na natatakot siya dahil nakita niya ito. Humingi lang ng tawad si Jung Takyum dahil hindi niya siya naprotektahan. Niyakap niya lang siya para aliwin. Nang duming si Uhum Sujung, huminto silang dalawa. Sa oras na ito, kinausap ng pribado ni Kang Gunwoo si Kim Young-hee. Dahil hindi pa niya nababayaran ang buong deposito, tinarget niya si No Sunjum dahil alam niya na ito ang kahinaan niya. Hindi rin nakalimutan ni Kim Young-hee na banggitin ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Si Kang Gunwoo ay umiinom mag-isa nang nilapitan siya ni Kim Young-hee. Gusto niyang magtrabaho kasama siya. Ngunit tumanggi siya dahil ayaw niyang makisama sa mga taong magawa ng illegal na negosyo. Sinundan siya ni Kim Young-hee hanggang sa paradahan para kumbinsihin siya. Sa oras na ito, biglang dumating ang senior ni Jung Takyum. Dahil lihim siyang nakipagnegosyo kay Kim Young-hee, ngunit tinanggal siya ngayon. Hindi ito matanggap ng senior ni Jung Takyum, kaya kinuha niya ang baril at tinakot si Kang Gunwoo na huwag makialam sa kanyang negosyo. Sa oras na ito, nalasing si Kang Gunwoo at natumba at bumagsak ang lalaki at nawalan ng malay. Pagkatapos nawala na, lumapit si Kim Young-hee at kinuha ang baril. At sinadyang ipabangga niya ang kotse sa senior ni Jung Takyum. Hindi niya inakala na gagamitin niya ang video footage kung saan itinulak siya ni Kang Gunwoo. Ginagamit niya ito para takutin si Kang Gunwoo na makipagtulungan sa kanya. Sa takot, dali-daling tumakbo si Kang Gunwoo para sabihin sa kanyang ama. Ngunit naunahan na siya ni Kim Young-hee. Nagbigay siya ng pera para mamuhunan sa kanyang kumpanya sa gitna ng kanilang mahirap na sitwasyon. Kaya inakala ng ama niya na alam ni Kang Gunwoo ang pamamahala ng kumpanya at patuloy siyang pinupuri. Sa puntong ito, hindi naglakas loob si Kang Gunwoo na sabihin na tinatakot siya. Tiniis niya ang lahat at hinayaan si Kim Young-hee na kontrolin siya na parang isang tuta. Sa oras na ito, ang grupo ni Jung Takyum ay nag-imbestiga sa pagpapadala ng organisasyon na nagdulot ng malaking problema. Nalaman na ito ng mga nakatataas. Nagsimula silang magpulong at galit na pinuna ang hepe. Nang makita ni Kang Gunwoo ang kanyang ama, gusto niyang sabihin muli ang lahat. Ngunit mahigpit siyang pinaalalahanan na huwag gumawa ng iligal na bagay. Hindi na nakapagsalita si Kang Gunwoo. Nang gabing iyon, lasing na lasing si Kang Gunwoo at kinatok niya ang pinto sa tapat ng bahay ni No Sunjum para makita siya. Ngunit si Jung Takyum ang lumabas. Walang sabi-sabi, tinulak niya si Kang Gunwoo palabas at nakipag-away. Siyempre, hindi kayang labanan ni Kang Gunwoo si Jung Takyum. Kaya pagkatapos ng away, humandusa siya sa lupa. Paulit-ulit niyang sinasabi na namimiss niya si No Sunjum. Nakita niya si Jung Takyum na pumapasok sa silid. Kinabukasan, ang buong grupo ni Jung Takyum ay dinala para tanungin. Ngunit walang naglakas loob na sabihin na si Uhum Sujung ang gumawa nito nang walang pahintulot.
Naging united ang grupo sa pagprotekta sa isa't iisa. Sa kabilang banda, sinusubukan ng babae na hikayatin si No Sunjum na mag-interpret ng Chinese. Ngunit dahil takot na mabubuking, sinabi ni No Sunjum na mayroon siyang mahalagang gagawin. Nang dumating si Kang Gunwoo, naligtas si No Sunjum. Tinanggap ni Jung Dakyum ang lahat ng responsibilidad. Tatanggapin niya ang lahat ng parusa. Ngunit hiniling niya sa deputy director na isaalang-alang si No Sunjum dahil tinulungan niya lang ang lahat na mag-imbestiga. Hindi siya internal na miyembro. Nagdala si Uhum Sujung ng pinakabagong anunsyo. Dahil sa sarili nilang investigasyon, kinansela ang investigasyon kay Kang Gunwoo. Hindi na maaaring sumali ang grupo sa kasong ito. Tinanggap din ni Jung Dakyum ang pagbibitiw para manatili ang lahat sa trabaho. Ngunit gusto ng hepe na siya ang magbitiw. Nagdulot ito ng sakit ng ulo sa deputy director. Samantala, dinala ni Kang Gunwoo si No Sunjum sa isang rural na lugar. Gusto niyang iwanan ang lahat ng kanyang problema at makisalamuha sa mga magsasaka rito. Kaya nagsuot siya ng damit ng magsasaka, ngunit hindi niya nakalimutang maglagay ng sunscreen. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pagbabalot ng prutas. Ngunit nakita ni No Sunjum na habang ginagawa ito ni Kang Gunwoo, mas maraming prutas ang nahuhulog sa lupa. Natakot siya na baka mahuli siya, kaya tumakbo siya para tulungan siya. Ngunit mukhang hindi rin ito maganda. Sa oras na ito, napagtanto nila na anuman ang trabaho, mayroon itong sariling paghihirap. Pagkatapos ng trabaho, naupo si Kang Gunwoo at ikinuwento ang kanyang buhay. Ito ang unang beses sa buhay niya na kumanta siya para kay No Sunjum. Pagsapit ng gabi, personal niya itong inihatid pa uwi bago umalis ng panatag ang loob. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating din si Jung Dakyum. Sinabi ni Jung Dakyum kay No Sunjum na may mabigat na damdamin na hindi na sila pinapayagan na mag-imbestiga. Kailangan nilang tanggalin ang lahat ng kagamitan sa bahay sa lalong madaling panahon. Sinabi niya na mag-resign siya sa kumpanya bukas at gumawa ng isang peking dahilan para sabihin kay Kang Gunwoo na uwi siya sa Amerika. Sa oras na ito, lumitaw muli si Uhum Sujung na may suot na itim na salamin. Hindi na kailangang hulaan kung bakit dahil halata na namaga ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Nagkasama silang tatlo para uminom. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni No Sunjum ang isang Uhum Sujung na malamig at ngayon ay umiiyak ng husto habang umiinom. Sa sitwasyong ito, lahat sila ay kapwa kaawa-awa. Kahawa-hawa rin si No Sunjum dahil aksidenteng nadamay siya sa investigasyon na ito. Ngunit hindi niya nakuha ang resulta na gusto niya. Nang ihatid niya si Uhum Sujung sa kanyang silid, nagplano siyang umalis ngunit tinawag siya ni Uhum Sujung. Pinaalalahanan siya na maging mabuti kay Jung Dakyum. Dahil sa kanya, handang talikuran ni Jung Dakyum ang kanyang trabaho na mahal niya. Kinabukasan, hawak-hawak ni No Sunjum ang kanyang resignation letter. Lumapit si Kang Gunwoo at tinawag siya sa kanyang silid ng sining. Nang makita ang kalat sa sahig, umupo si No Sunjum at kusang loob na naglinis. Sa oras na ito, tumawag si Kang Gunwoo. Sinabi ni Kim Young-hee sa kanya na sa Intelligence Bureau, ginawa niya na ang mga bagay-bagay para hindi na sila makaimbestiga. Ngunit pumasok sila sa sistema. Kaya kailangan niyang personal na pumunta sa lugar ng transaksyon. Ayaw man ni Kang Gunwoo, hindi siya binigyan ni Kim Young-hee ng pagkakataon na tumanggi. Sa oras na ito, natuklasan ni No Sunjum ang isang secret safe sa likod ng painting na pininturahan niya. Ngunit nang makarinig siya ng ingay, mabilis niyang isinabit muli ang painting. Inimbita ni No Sunjum si Kang Gunwoo na kumain, kasama siya, at ibinigay sa kanya ang kanyang resignation letter. Ang dahilan niya ay malubhang sakit ang kanyang ama sa Amerika, kaya kailangan niyang umuwi. Dahil nagdududa pa rin siya tungkol sa safe, hiniling ni No Sunjum kay Yoon Shia na gumawa ng isang hidden camera device tulad ng sa kanya. Pagkatapos, ibinigay niya ito kay Kang Gunwoo bilang paalam na regalo. Hindi niya inaasahan na tatanggapin ito at isasabit sa kanyang kurbata. Nang gabing iyon, pinanood ni No Sunjum ang video at lihim na umasa na inosente si Kang Gunwoo. Nakita niya na kinuha niya sa safe ang isang baril. Tinawagan niya si Yoon Shia para ipacheck kung saan galing ang baril na iyon. Hindi sinasadya, nalaman ni Uhum Sujung na ang code sa baril ay ang nawawalang baril ni Jung Dakyum. Kaya tinawagan niya siya para sabihin sa kanya. Sa kabilang banda, sa huling araw ng trabaho, pumunta si No Sunjum sa silid ni Kang Gunwoo para magpaalam. Ngunit tumalikod siya na parang hindi niya narinig ang sinabi niya. Nang makalabas na si No Sunjum sa kumpanya, dali-daling humabol si Kang Gunwoo at hiniling sa kanya na huwag umalis. Nagharap silang dalawa at nakaramdam ng pagiging guilty si No Sunjum. Inamin niya na niloko niya ang direktor, isang bagay na hindi mapatawad. Gusto ni Kang Gunwoo na sabihin sa kanya ang nararamdaman niya para sa kanya. Ngunit hindi niya masabi ni No Sunjum. Lumapit siya kay Jung Dakyum at niyakap siya ng matagal. Pakiramdam niya ay lumabas lang siya mula sa putik ng pagkakasala. Mula sa malayo, nakita ni Kang Gunwoo na tumutulong na dalhin ang kahon ni No Sunjum na magkayakap silang dalawa. Mukhang naiintindihan na niya ang ilang bahagi ng itinatago ni No Sunjum sa kanya. Nang makabalik sila sa bahay, tinanong siya ni Uhum Sujung kung may alam siya sa baril. Nang marinig niya si Jung Dakyum na nagsasabi na iyon ang nawawala niyang baril 3 taon na ang nakalipas, sinabi ni No Sunjum na nakitanyang kim ito ni Gunwoo mula sa safe. Halos hindi mapakali si Jung Dakyum. Parang mababaliw na siya at gusto niyang makipag-ayos kay Kang Gunwoo. Ngunit mabuti na lang at pinigilan siya ni Uhum Sujung dahil wala pa silang ebidensya na magpaparatang kay Kang Gunwoo. Kahit si No Sunjum ay hindi naniniwala na si Kang Gunwoo ang may sala. Nag-away muli si Jung Dakyum at inakala niya na tinatakpan niya si Kang Gunwoo. Nang makita na hindi siya pinagkakatiwalaan ni Jung Dakyum, galit na umalis si No Sunjum. Hinabol siya ni Jung Dakyum, inalo siya, at nakonsensya siya dahil hinayaan niyang mas malalim si No Sunjum sa sitwasyong ito. Sa kabilang banda, nakipagkita si Kim Young-hee kay Kang Gunwoo sa lugar ng trabaho ng kanyang ama. Ang pangunahing layunin ay
paalalahanan siya na maaari niyang gawin ang anumang bagay para takutin siya. Wala nang madaanan si Kang Gun-woo. Kailangan niyang sundin ang utos ni Kim Young-hee. Sinabi ni Uhun Soo-jung at Chung Dak-kyum ang sitwasyon sa hepe. Bagaman nasa ilalim sila ng disciplinary action, pumayag pa rin sila na lihim na sumali sa operasyon. Pagkatapos ay nakipagkita silang dalawa sa kanilang mga dating kasamahan. Sa simula, si Oh Hyun-joo lang ang sumali. Ngunit unti-unti, nang pumunta silang tatlo sa bahay ni No Soon-jung para gawin itong lugar ng trabaho. Sumali rin sina Senior Kim at Yoon Shia sa plano. Sinimula ni Jung Dak-kyum at No Soon-jung ang plano nang hanapin nilang dalawa ang tauhan ni Kim Young-hee. Pagkatapos ng investigasyon, inamin din niya sa huli ang mga lugar na madalas puntahan ni Kim Young-hee. Sumakay silang tatlo sa kotse at pumunta sa lugar. Nalaman nila na gumagawa siya kamakailan ng isang peking pasaporte para makapaghanda na umalis ng bansa. Pumunta si No Soon-jung kay Kang Gun-woo para imbitahin siyang kumain kasama siya. Sa oras na ito, alam na niya na siya si No Soon-jung. Ngunit hindi niya siya sinisi dahil sa panloloko sa kanya. Hindi rin niya sinisi ang katotohanan na ang buong intelligence group ay niloko siya sa pagpapanggap bilang isang pamilya. Sa puntong ito, ayaw na rin niyang itago. Nagtataka siya kung bakit suot pa rin niya ang clip na ibinigay niya. Sinabi ni Kang Gun-woo na hindi niya ito gusto ngunit palagi niya itong suot. Inamin din ni No Soon-jung na isa rin siyang pulis. Ngunit hindi siya isang mabuting pulis dahil ginamit niya ang posisyon na ito para kuhanin ang lahat sa mga tindera at protektahan ang mga gangster. Pagkatapos ng lahat, naintindihan pa rin siya ni Kang Gun-woo. Sinabi pa niya na bagay sila ni Jung Dak-kyum. Sa kabilang banda, nagplano ang grupo ni Jung Dak-kyum na hulihin sina Kang Gun-woo at Kim Young-hee ng buhay. Ngunit dahil sa kakulangan sa budget, kailangan ng bawat isa na maghanda para sa kanilang sarili. Habang nasa operasyon, bago umalis si Jung Dak-kyum, sinabihan siya ni No Soon-jung na maging maingat. Kung mahuli niya si Kang Gun-woo, kailangan niya itong tratuhin ng malumanay. Nagkita muli sina Uhun Soo-jung at ang kanyang dalawang kasamahan sa isang kasamahan na namamahala sa disiplina. Habang iniinspeksyon ang kanilang gamit, biglang dumating si Senior Kim at pinigilan sila para makatakas sila ng matagumpay. Habang siya naman ay dinala sa silid ng Deputy Director para sa pagsusuri. Sa bahay, binuksan ni No Soon-jung ang computer para subaybayan ang sitwasyon ni Kang Gun-woo. Nagkataon na pinapanood niya ang video ng nangyari 3 taon na ang nakalipas. At napansin ni No Soon-jung na mayroong kahinahinala na punto nang itinulak lang ni Kang Gun-woo si Senior Bap at natumba lang siya at hindi namatay. Agad-agad siyang tumawag kay Senior Kim para kumpirmahin. Pagkatapos marinig ang kwento, sinabi ng doktor na 2 beses na naapektuhan ang ulo niya. Unti-unti naintindihan ni No Soon-jung na sinasadya ni Kim Young-hee na sisihin si Kang Gun-woo. Sa oras na ito, dumating din ang Deputy Director. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, nalaman niya agad na kusang loob na pumunta ang grupo ni Jung Dak-kyum para sa operasyon. Nakita muli ni No Soon-jung na binuksan ni Kang Gun-woo ang safe at kinuha ang baril, kaya dali-dali siyang tumawag sa kanya, ngunit sinadyang patayin ni Kang Gun-woo ang kanyang telepono. Wala nang ibang pagpipilian, sumakay si No Soon-jung ng taxi at nagmamadaling pumunta sa pier. Dumating na ang grupo ni Jung Dak-kyum at bawat isa sa kanila ay naghanda ng isang stick. Ngunit dahil may 5 silang tao at 4 lang ang stick, ibinigay na lang ni Jung Dak-kyum ang kanya. Sa wakas, dumating din si Kang Gun-woo. Mayroong hitsura siya ng pagkadismaya habang pumirma siya para sa mga kahon. Sa sandaling binuksan ni Kim Young-hee ang kahon, dali-dali niya itong kinuha at inilagay sa kanyang maleta habang tinitingnan siya ni Kang Gun-woo nang may pagkadismaya. Sa oras na ito, natuklasan ng grupo ni Jung Dak-kyum ang mga gangster at nagsimula silang makipag-away sa kanila. Nang marinig ang ingay, alam ni Kim Young-hee na natuklasan siya, kaya dali-dali siyang tumakas na may dalang maleta. Biglang dumating din ang Deputy Director at si Senior Kim sa pinangyarihan. Nagkita ang 3 matatandang kaibigan at nagsimulang makipagtulungan na labanan ang lahat ng mga kalaban. Akala ni Kim Young-hee ay nakatakas na siya, ngunit humarang sa daan si No Soon-jung. Inakala pa rin niya na mabibili niya siya ng pera, kaya kumuha siya ng isang salansa ng pera at inabot sa harap niya. Ngunit ang natanggap niya ay isang suntok sa mukha mula kay No Soon-jung. Para protektahan ang kanyang amo, lumabas ang sekretarya sa tabi at nakipag-away kay No Soon-jung. Biglang lumabas si Kang Gun-woo, itinutok ang baril at pinilit siyang itaas ang kanyang mga kamay at sumuko. Dahil pagod na siyang tumakas mula sa kanyang kasalanan. Natakot si No Soon-jung na mas lalala ang kasalanan niya, kaya sinubukan niya siyang kumbinsihin na huwag gawin ito. Pinaalalahanan niya siya na niloko lang siya ni Kim Young-hee. Sinadya niyang ibato ang kasalanan sa kanya. Ang sinabi ni No Soon-jung ay tumama sa isip niya. Ngayon lang napagtanto ni Kang Gun-woo na inosente siya. Kinuha niya ang kamay niya, ibinigay sa kanya ang at kusang loob na sumuko, na ikinagulat ni No Soon-jung. Nagsimula nang lumibot ang mga pulis, at sa kabilang banda, nakita na rin ni Jung Dak-kyum si No Soon-jung doon. Pagkatapos na madala siya sa interrogation, ayon sa sinabi ni Kim Young-hee, nangyari ang lahat dahil sa kasakiman ni Senior Bap. Talaga naman, binili na siya ni Kim Young-hee. Mas lalong nagalit si Jung Dak-kyum at pinindot siya sa mesa. Nang pumasok ang hepe, pinakawalan niya siya. Nang malaman na ang taong nirerespeto niya ay nakipagdeal sa mga kriminal, labis siyang nadismaya. Dahil alam niya na magkakaroon ng maraming paghihirap, naghanda si No Soon-jung ng pagkain para kay Kang Gun-woo. Bago pa siya makakain, pumasok ang kanyang ama at nadismaya sa kanyang anak at sinampal siya. Naintindihan ni No Soon-jung na si Kang Gun-woo ay karapat-dapat ding kaawaan at pinayuhan niya siya maaari na siyang mamuhay ng payapa ngayon.
Pagkalabas niya sa interrogation room, pumunta si Noo Seonjum kay Jung Dakum at dahan-dahan siyang niyakap. Pagkatapos, nagbukas si Noo Seonjum at ang kanyang ina ng isang tindahan ng manok. Nagde-date na rin ang kanyang ina at ang hepe at sinusuportahan sila ng kanyang anak na babae. Habang nasa leave si Jung Dakyum, nagtrabaho siya bilang isang masipag na delivery boy ng manok. Nang matanggap nilang dalawa ang sulat mula kay Kang Gun-woo, ang mga salita ay mayabang pa rin. Ngunit sa dulo ng sulat ay tinanong niya kung kumusta na silang dalawa. Plano niyang magbukas ng isang tindahan na katulad ng kay Noo Seonjum pagkatapos niyang makalabas sa kulungan para makapagsimula siyang muli. Sa nalalabing oras, naglakad-lakad silang dalawa. Ang mga taong kakilala nila dati, tulad ng loan shark, ay mayroon na ring kapareha. Nagkita silang dalawa ni Uhum Soo-jung at Yoon Shia, pagkatapos ng imbitasyon na bumalik sa Intelligence Bureau. Sa huli, hindi na natiis ni Noo Seonjum ang pressure ng pera, kaya pumayag siya muli. Maging si Jung Dakyum ay hindi siya napigilan.